Okay. Soup Talks episode 9. Action! Okay, so welcome to another episode of Soup Talks, where we talk about cars, lives, chismis, and everything in between. So we have a special guest today. So he's one of Philippines' most famous, or Philippines' famous na mga car content creators on YouTube, on Instagram, on Facebook. Okay dyan. Okay dyan. Nakaka-disturbo kayo. Okay, we are here at... Pasensya na, may mga fans kasi nasa labas nakapil. Pakita mo yung totoo. Okay, maingay. Okay. May nagbabike pa. Medyo hindi ka ba nasisilaw sa flash ng ano nila, photography nila? Oo nga eh. Nakaka-distract nga eh. Walang katao to. Meron kaming ano eh. May production kami ngayon, mamaya na kayo. No? So we are here at Place to Be again. Yes, sa 24 Merino. So this is where it all began, and this is where we started a long time ago. Episode 1 was filmed here. Yes, and most probably alam niyo na yon dahil napanood niyo yung last episode. Tapos last episode was filmed here. So again, this is your host Tusog, and this is Makoy Dubs. And Makoy Dubs. Makoy M-Clicks. Iba pa yun. And our guest for today is Rayuben. Hi guys, Rich Potato, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Lahat yan, Rich Potato. OnlyFans pa minsan. Paano pa? Paalang. So ikaw, congrats ba natin si Rich sa video natin? Oo. Ay, again, sige. We will be... Wag muna. We will be totally honest with this video, no? We first shot this video, we tried to shoot this podcast sa Autopro, sa Camyas. So, shout out sa inyo. Shout out kay Autopro. They set up the whole place, the studio, the food and everything. Food and coffee. Kaso, even kinarwash pa yung mga kotse natin. Kotse natin. Kaso, in a stroke of bad luck, nagloko yung equipment natin. Equipment malfunction. Kaya sinasabi namin sa inyo, kung meron gusto mag-sponsor sa amin, we are welcome. Welcome namin kayo. So, again, this is going to be take 2 of that podcast. 3 na. Technically 3. Oh, technically take 3 kasi tindray eh. Trinay natin ulit. Backstory, nung nasa Autopro kami, take 1, inabot kami 2 hours na, patapos na. Tapos, wala pang kalahati, nag-malfunction yung audio natin. So, we tried it again that night. Pero tapos, iba na. Nag-fail pa rin. So, ngayon, this is the 3rd time. So, kung meron man kwento si Rich na hindi na kami nagugulat, huwag kayong magtaka. Napanood ko na to. Nakapagsimba na ako kayo ng umaga. Nangyari na. Nangyari na to. So, lahat ng pag-uusapan natin para sa inyo na lang. Kasi sobrang interesting din kasi talaga ng story ni Rich. So, paano ba naging Rich Potato kasi? So, ang start talaga niyan, before... For the 3rd time. So, third time. Ang memorize mo na yan. Alam mo na no? Dahil nangyari kasi niyan, boys, sila na lang kausap. Nangyari talaga niyan. Rich Potato kasi, 2 word yan, rich tsaka potato. Yung rich, word niyan, boys, is yung, para sa mga hindi pa nakakaalam, alam ko na-tell ko na rin to, pero yung rich kasi, reseller kasi ako dati ng sapatos. Mga sneakers, Jordans, Off-White, mga Adidas. Panahon pa ng mga Roshe runs to. So, kung mga familiar kayo sa mga sapatos, alam niyo yan. So, yung basically, ang ginagawa ko, bumibili ako ng sapatos from ukay-ukay. Tapos wala akong ginagawa, bebenta ko lang din. So, technically, parang nagkakapera ako ng ginagawa yan. Parang paulit-ulit lang, wala akong ginagawa. So, pero nililinis mo sila, di ba? Basic cleaning. So, brush ng Joy. Yun ay, para sa mga walang alam, kung wala kayong shoe cleaner na kahit ano, gamitin nyo Joy. Kahit anong color, pwede yan. Saan ukay-ukay may sapatos? Sa Anonas. Sa Anonas kasi ako nakatira eh. Okay. Sa 2nd floor ng Anonas na ukay-ukay. Bumibili ako ng mga... ukay-ukay pero branded yung tinda. Meron. No? Yun yung mga target ko, yung mga branded. Mga orig. Dinadaanan ko nila yung mga pangit. Doon ako sa orig kasi ginagawa ko. Binibenta ko sa Facebook. So meron ka ng specific store talaga na kumbaga suki ka na doon? Meron. Parang tinatabihan na nila ako. Pero nung start, tingin-tingin lang ako sa shelves. Pero nung parang napapansin ako, palagi ka nandito boss Yung pala, yung owner nagbebenta rin sa Facebook.
Ito mga panahon na to, boys, wala pang marketplace na to. So 2017 to 2019 yung mga panahon na yan. Wala ka rin YouTube pa. Wala akong YouTube niyan. So reseller talaga ako. Pero basic na meaning ng rich potato, nagkapera ako nang walang ginagawa. Okay. Yung potato kasi parang common joke namin nung college. Couch potato, ganun. Wala ka na nang ginagawa, patatas ka na naman. Parang ganyan. Kasi yung potato, wala namang carbs lang no? Walang protein. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin sure Pero yung common term, couch potato. Okay. Parang rich, nagkapera nang walang ginagawa. Yun yung meaning ng rich potato. Tapos bakit naging REE? CH. Diba ano siya? RICH. Rich talaga. Bakit REECH nilagay mo? So yung RICH kasi, naisip ko na parang medyo, baka isipin ng tao, mayaman ba talaga to? Parang ganyan di ba? Parang rich. Diba? So yung sa akin, ayoko na maging mayabang yung itsura niya. O pakinggan na, o basahin, rich potato, mayamang patatas. So ginawa ko lang siya REECH para medyo cartoonish yung dating. Tapos nagsimula yun sa name mo sa Facebook? Or paano, kumbaga sa mga unang nilagay yung rich potato? Nilagay ko yan sa Dota. LOL. In-game name. In-game name, IGN. So nagdodota ako dati. Ay, may sabi ng IGN? In-game name. Akala ko IGN. Sorry. Magazine. Di ba magazine? Meron rin. Meron rin. Mga games dati. Pero yun talaga yung sabi ng IGN? In-game name. IRL in real life. LOL, bro. So yun yung meaning mag-react ka naman. Sandali. Okay. Tapos, parang nanonood movies lang no? So yun, parang naisip ko na, di ba kasi dati uso yung Garena so wala pa yung, parang pinapasikat ko yung pangalan na Rich Potato before pa. Wait, yung Garena ba is GG Arena? O iba pa yun? Iba pa ata yun. Kasi dati, kung gusto mo maglaro ng... GG tayo? Garena tayo lang O GG, ewan ko Pag gusto mo maglaro ng StarCraft ng Brood Wars, di mo alam yan? StarCraft Brood Wars. Gusto mo maglaro ng multiplayer Windows XP. nang hindi kayo nasa isang lugar. Garena. GG Arena. Iba pa yun. Parang server yun. Tama. Yung ginagamit niya is for League of Legends, di ba? Medyo recent na yun, LOL na. LOL. Tapos sila na rin may hawak ng Valorant ngayon. Ay, LOL? Hindi, yung Garena. Ay, hindi ko rin alam Ang alam ko sila So, para makapaglaro ka, kailangan meron kang Garena account. Nag-link na silang dalawa. Hindi ko alam kung Basic, who bought who. Correct me if I'm wrong. Gamers, tapos bro. yun. Tapos... Ang game ko kasi life, bro. So, meron ka parang di ba? Meron ka parang... Kada login mo kasi, lalagay mo yung name mo. So, parang hindi na ako mag-isip ng name. Rich Potato lang yan Yan yung kwento niyan. So, doon ko siya nagamit hanggang sa... parang nag-start ako mag-YouTube, yun lang din name ko. Rich Potato. So, hula akong password niya, mayamang patatas. Hindi. Tapos, di ba may mga questions? 1, 2, 3. may mga questions. What's the name of your first teacher? Mayamang patatas. First pet. Mayamang Mga patatas. So, anong year yun nagsimula yung Rich Potato na talaga yung tawag mo sa sarili mo? Parang 2017. Yan. So, in-adapt mo lang siya sa YouTube, yung Rich Potato, pero hindi mo siya, kumbaga, sa pagbebenta mo ng sapatos, hindi mo siya ginamit doon. Hindi. Wala. Totally wala. Hindi, parang Ruben lang tawag nila sa akin. Ruben Lux yung tawag sa akin. Kasi surname ko kasi boys, Lacanlali. Okay. So Lux, parang uso kasi nung dati yung mga pahiya sa Facebook, yung mga bashers. Syempre, nakikibash ako dati. Ayoko na idama yung buong pangalan ko na pag sinerch mo Lacanlali, lalabas yung buong pamilya mo So, Lux na lang yung pangalan, LUX. So, nung nag-start ka mag-YouTube, did you ever think or did it come to your mind na kotse magiging ano ba yung mga first ano yung mga first contents mo on YouTube? So yung mga first contents ko talaga niyan, dahil nga sneaker reseller ako, nagtuturo ko paano magbenta ng sapatos, paano maglinis ng sapatos. Okay. Yung mga Air Force One, paano yung anyelo yung sole, paano alisin yung creases, paano linisin yung sintas. So sa sapatos kasi may suede, may canvas, may denim, may leather. So, inaral ko paano ayusin yung paano linisin,
Yung Kasi mga pag ganyan. nagkamali ka sa suede, siya, di ba? Titigas, Mag-flat siya ganun. mag-fade. Oo. So, inaral ko siya paano, Hihimulmul. maghihimulmul. Paano mo buhayin yung suede ulit pagka tumigas. So, yung mga ganyan, inaral ko. Pero, teka, paano ba napunta yung interest mo sa sapatos? Ano ba yung inaaral mo sa school noong time na yun? So, nag-aaral ako sa UST actually, sa Fine Arts graduate ako. Okay. So, hindi ko rin alam eh. Pero, nung start ako parang growing up, mahilig na talaga ako pumorma. Sapatos. So, parang yun kasi unang tinitignan eh. Nung day na yon, nung mga year na yon, parang pag nakaganitong sapatos ka, saan mo nahanap yan? Parang ganyan. Jordan ano to ah. Siguro sneakerhead to, ano kaya itsura ng closet nito? Parang ganyan. May meta na ganun dati. May parang inisip na lang. Nauso yung sapatos dati talaga. Pero ngayon medyo wala na eh. Ganun? Hindi na kaputok dati. Tapos, yung first ever video na pinost mo doon, ano yun? Paano mo, kumbaga, di ba naisip mo mag-start ng YouTube channel? Paano mo naisip na ito yung content ko? And paano mo in-execute yung first video? And why did you start a YouTube channel also? So, yun nga, going back, ano kasi ako, before ako mag-YouTube talaga, office worker ako. Okay. Pasok ng, ito yung mga panahon na wala pang bus lane eh. Yung bus lane nasa kanan pa. Okay. Ito yung mga panahon na yan. So, pag pupasok ako ng, work ko dati sa BGC tsaka Ayala. So, fast forward natin sa BGC. Papasok ako nun, babas ako. Siksikan talaga yung bardagulan sa Nag-commute ka ba ng mga time na yan? I've tried, yeah. So, ito yung mga panahon na wala pa akong kotse. Siksikan talaga kami sa Consider ba LRT commute? Iba, malayo sa LRT. Yung talaga yung LRT, medyo civilized pa yung mga tao eh. Sa bus talaga. Puta bakbakan talaga. Eye of the Tiger, no? Oo, yung... Kailangan may soundtrack kapag yung mababox out ka na talaga ng mga tao. Tapos, minsan pag nasa tapat ka ng door, tatayo ka na lang, makakapasok ka na mag-isa eh. Tutula ka nila eh. So, ako nun, graphic artist kasi ako. So, dahil nga fine arts sa inaral ko, nag-apply ako ng graphic artist sa mga company. Gumagawa yung mga poster, mga billboards, mga promo events. Parang si Dragero. Okay. Ganun din. UST din yun ah. Advertising ata si Dragero. Hindi ko maalala. Fine arts din. Pero ako, industrial design ako. Okay. May ibang branches. May branches, so. So ako, ang ginagawa ko nun, mostly na mataas ang bayad talaga kapag marunong ako mag-video edit. Okay. So ako, photo lang ako. So medyo nasa minimum range ako. So parang sabi ko, So wala sa skill set mo wala yun? sa skill set. Sabi ko, ang pangit magtrabaho pag minimum lang. Kasi parang naisip ko nun, sasakay ako sa Cubao, tapos malilate ako. Yung company kasi namin, may 1 minute late. Okay. So pag na 1 minute, ang naalala ko ng 5:67 yung So pagkapasok ko, 250 agad yung pasok ko, late na ako. Uwi pa ako. Parang 100 na lang matitira, 50 pesos. Parang dapat in-absent ko na lang eh. Parang ganyan. Nagpagod pa ako, di ba? So parang nung time na yun, sabi ko, ayoko ng ganitong mundo kasi masyadong hectic eh, pagod pag-uwi. So inaral ko mag-video edit. Dumating yung pandemic pala. So nasa stuck sa bahay. Tapos naisip ko ng mga panahon yun, sabi ko, bakit di ako mag-aral ng new skill? So doon ako pumasok yung video edit. Since nasa loob lang ako ng bahay, una akong mga ginawa ng mga montage ng sasakyan ko, yung Corolla. Tapos, parang naubos na yung lahat ng anggis ng kotse ko. Naisip ko, gumawa naman ako ng tutorials paano mag-legit check na sapatos, paano maglinis, ano ba yung mga dapat na tignan pag bibili ng sapatos. So, yung mga first videos mo is montage ng kotse? Montage ng kotse. Pag nag-scroll down sa pinakababa, mga 3 minutes, 2 minutes, ganun? Wala, mga 1 minute, 10 seconds, mga ganyan. Bago lang masawa ang montage na 3 minutes. Oo. So, sabi ko noon, parang naisip ko, aral ako ng video edit para medyo may matutunan akong bago. Kasi nasasayang yung araw ko sa... So, saan ka nag-aral ng video editing? Self-taught. YouTube. Anong website? YouTube lang din. Nanood ka lang din. Self-taught lang talaga. Actually, ang inaral ko noon, Premiere Pro. Pero na-discover ko yung Filmora. Sabi ko, dali din sa Filmora kasi may mga edits na eh. Salpak-salpak mo lang madali may templates na. Okay. So, nung parang na-master ko na yung Filmora, sabi ko, wala na akong magawa.
setup ako ng phone ko, S6, Samsung Galaxy S6 ata, S7. Setup ko dyan, parang paano mag-resell sa Pilipinas. Paano mag-resell ng sneakers sa Pilipinas. Yun yung parang second video ko. Tapos tinuturo ko doon paano ano yung mga dapat tignan, paano ma-determine kung tataas yung value ng isang sapatos, saan kukuha ng mga stocks, ano yung mga dapat bilhin, yung mga ganyan. Well, actually, the first ever YouTube video that you make in your entire life is always the toughest one. Kasi syempre, awkward ka pa pag sobra. kaharap mo yung phone. Sobra. So, gagawa ka pa ng script na hindi mo naman masusunod. Tapos magba-blank out ka. So, paano mo diniskarte yung first ever tutorial video mo? So, yung first ever video ko, parang sobrang may notebook pa ako, may fake laptop pa na medyo, wala na, naka-off naman. Click-click ako no, dyan. So, yung may props pa. Tapos yung CRV table, yung mga ganyan. Yung, Tupperware na table. So, yung, paano ko na-execute is parang ginawa ko lang siya. So, parang naisip ko kasi ng mga panahon, pag di ko ginawa, hindi ko malalaman ano yung mali, ano yung tama. So, parang shoot ko lang siya, tapos pinanood ko, inedit ko yung mga ayaw ko na ilabas, yung mga pangit na nabulol, yun yung mga ine-edit out ko. So, kasi, yung first video mo dun sa montage, how did it do sa views? Wala, parang 80 views. Tapos sabi mo, next video mo is the one na nagpakita ka na. Oo, pakita na ako dyan. Nagpakita ka talaga na, as in, kumbaga, front face. Yung kausap mo na yung camera. Parang ganyan, nandiyan yung camera. Kasi yung first, lang talaga, nag-start lang talaga siya kasi gusto ko matuto mag-video edit. Kasi para pag nag-apply ako sa next ko na trabaho, meron kang portfolio. Yung nakalagay sa video editing, 10/10 na. Kasi yung video edit ko nun 2/10 pa lang eh. Pero before you marap sa camera, nagbi-video ka na talaga na sarili mo? Hindi siya rin talaga. Wala talaga. As in parang, ayoko nga magpakita nun actually kasi parang hindi naman, parang dapat pogi ka kasi pag nasa camera eh. Yun yung thinking ko nun eh. Kaya may artista eh, di ba? Hina-hire para pogi. Eh, syempre, hindi naman ako pogi, di ba? Parang... Patatas nga eh. Patatas nga eh. Reseller lang naman ako. So, naisip ko nun, siguro, montage. Nung naisip ko, sabi ko parang 30 views, 40 views. Sabi ko, parang ang pangit ito Tapos yung time na yun, sabi ko, tapos na ako mag-edit ng montage. Wala na akong next content eh. So naisip ko, ano ba yung hilig ko talaga? So sapatos. Yun yung naisip ko. Paano magbenta, yung mga ganyan. Tutorial talaga siya. So when you started the YouTube, did it ever cross your mind na you were doing the videos hoping for monetization? Kasi syempre dati, parang common knowledge, na YouTuber, maraming pero to. Parang ganyan. Ganun ba yung drive mo to create that YouTube channel? So, ayun nga, nag-start ako mag-YouTube para mag-video edit, matuto mag-video edit. Para yung goal ko nun, para gusto ko ako yung mag-edit ng mga movies, mga ganyan. Okay. Para matuto talaga hardcore na nakilala ko yung Filmora, so na-stuck ako dun. Parang basic editing lang. Pero, yung goal ko nun na hindi ko siya inasahan na lalaki rin kung ano man meron ngayon. Hindi ko siya inasahan na magiging ganun. Kasi, yung goal ko talaga nung nag-start ako, mag-video edit, matuto mag-video edit. Practice lang talaga. Para kunyari, upload mo para mababalikan mo kung ano yung kailangan. Tapos, ano mga ginagawa ko nung mga 18 years old ako, 20 years old. Kumbaga, masasabi ng mga nanonood sa'yo kung anong mali, anong pwedeng baguhin, gano'n. Inasahan mo yung mga inasahan ko yan. Hindi, at saka nung nag-start ka ng mga tutorial videos, were you making the videos to really teach or to really promulgate the info or talaga magturo talaga. So andun din yung drive na to help out others. Gusto ko matuto yung mga tao kasi maraming nasa scam. Maraming nung back in the day, maraming nasa scam na nakakabili sila ng mga fake na Jordans. So ako, ayoko na parang ma-scam din sila. So parang tinuturo ko paano yung mga legit check, paano mag-legit check, ano yung mga stitches. Pati yung cleaning. Pati cleaning. Kasi gusto ko na yung cleaning, matuto sila para hindi na sila magpapalit. Hindi na masira. Kasi sayang sapatos eh. So gusto ko talaga makaturo sa iba
Tsaka nung nag-start ako mag-YouTube, hindi ko alam na may monetization talaga sa YouTube. Okay. Hindi ko alam na kumikita pala yung pera ng tao. Kasi hindi naman big yung YouTube dati eh. Noong 2016, 2017, wala talaga. Onti palang vlogger. Onti talaga. Panahon nila, Jamich ba yun? Sila lang yung YouTuber na Pinoy eh, di ba? So yung sa akin, nag-start ako mag-YouTube talaga parang 2021, nung pandemic, during pandemic. So yung mga videos mo ng tutorial, how did it do? May views? May mga 200, 180. Okay, so paano mo siya minarket yung video na yon? Did you post it on website? Sa mga Facebook pages? Facebook groups. So link mo din? Parang baka sa mga hindi marunong maglinis sa sapatos dyan, watch this. Parang ganyan. Ganun. So masali ako sa mga groups. Sa Facebook naman, may acceptance. Meron din. Parang mga 10 likes. May mga comment. Boss, ganyan pa. Salamat sa tutorial. So parang masarap sa feeling na nakakaturo ko sa iba ng knowledge kung paano maglinis. So at that point in time, yung nakuha mong acceptance sa video na ginawa mo, did you feel na, parang hindi naman worth it yung effort ko, tas 10 lang nanood, 30 lang nanood. Hindi. Kasi noong time na yun, wala talagang ginagawa sa bahay. So okay lang. So Okay you lang. didn't mind? Wala talaga. Kasi parang idea ko nun, kesa nakahilata ako buong araw, shoot na lang ako video para at least may gain nung araw na yun. So, kinabukasan, may gain na naman. Hindi mo pinapansin yung views and likes. Wala, hindi talaga. Kasi hindi ko idea na kumita sa YouTube noon. Kasi nga, sabi mo nga, nung nag-start ka, akala mo, wala eh. parang naglalaro ka lang doon. Nag-upload ka ganun. Upload, tas maka 100 views. May 100 So, ibig views sabihin, hindi kayong taong nag-e-explore ng nung app. Hindi kasi, pa. So, kumbaga pag binuksan mo kasi si YouTube Studio, makikita mo doon yung mga options. Yan yung analytics. Wala pa YouTube Studio dati. Wala pa. time na yun. Wala pa. May TikTok YouTube na Studio. Pero nung nag-start ako ang YouTube Studio nung dati, hindi siya kasing intricate ngayon kasi ngayon may analytics. Kasi diba that was the time you started yours also? Mga pandemic. Oo, YouTube. Before diba? pandemic. So, wala pang YouTube Studio nung time Wala na po. At saka wala ka makikitang options, upload lang. Upload. Create channel, saka upload. Yun lang. So, hindi mo rin nakikita yung quota na kailangan mo abutin. Hindi. Dati wala. I-apply mo yun. I-apply kasi siya. Oo, dati ina-apply yun. Parang before ka, kumbaga nag-upload ka lang, walang mangyayari. Dati, pwede kang maging YouTuber, pwede ka nag-upload sa YouTube with lots and lots of views na hindi ka monetized. Hindi katulad ngayon na automatic na siya nagiging monetized. Dati i-apply mo. Kasi may kakilala ko na yung video ng anak niya na gumagawa ng slime, millions of views eh. Ang problema, hindi nila in-apply for monetization yung video at that time. Ngayon, wala ka na yung bata. So, di ba? Sorry, kasi ako, last year lang ako nag-start. Automatic na sila. Automatic na ngayon. Pero you still have to turn on the monetization bawat upload ngayon. Oo, ganun pa rin. Ganun nga. Hindi, katulad sila, yung nagda-dub smash dati, sila... Wow, dub smash? Nasa Bubble Gang. Ano po yun? Yun sila, hindi si Bugoy. Yung magkaibigan? Yung kasama pa yung lola nila, yung nanay nila. Okay. Yun, grabe views nun. Pero at that time, wala pa monetization. So, i-apply mo talaga kasi. Tapos, nung na-realize ko na i-apply pala siya, meron dun gauge eh. Parang tachometer. RPM. May RPM na. Ang goal kasi para ma-monetize yung channel mo, kailangan may 4,000 watch hours ka, tapos 1,000 subscribers. Nung in-apply ko, sabi ko, parang may gauge. May laban, May laban. Parang okay pala to. Onti na lang. Tapos parang doon ako na boost up na inaral ko yung algorithm ng YouTube. So when you realize na meron ganun sa mas nagdumiin ka doon. Parang bumili na, inayos ko na yung studio ko, inayos ko na yung likod yung background, may totoong props na may mga sapatos na nadagdagan na yung laptop. Nawala na yung laptop. Napalitan na ng boom mic. So may wall of shoes ka na. May wall of shoes ka na sa background. May boom mic na, may background na sapatos, may mga ganun na. So how many months or years did it take you to be monetized on YouTube? Siguro mga 9-10 months. 10 months. Matagal din, matagal. Kasi siya nag-start yun na mahina. Parang mababa yung views nung sa mga sapatos. Kasi parang nung panahon na yun, hindi nga madalas mag-YouTube yung mga tao.
So, madalas siguro Facebook, ganyan. Hindi, tsaka kung di ka naman, nobody ka naman talaga. Sino Wala, yung mahirap talaga. Not unless artista ka, mag-start yung YouTube channel, sa pool agad yun. Agad, diba? Oo, boom, Pero agad, video. nakita nila na, parang binidyoan sa selfie kami na ng phone. Wala manonood. Yung setup ko dati. Yung quality pa, no? Phone lang. Tapos naka-front cam pa. Tapos Android, di ba? Parang Hindi na-realize na mas malino yung backcam. okay. So pangit talaga yung quality. So how many videos, di ba, 10 months sabi mo, how many videos have you made within that 10 months? Siguro mga 20, 30 videos. Ay, hindi lang. Kasi ang kwento kasi niyan, so sinet up ko yung studio ko sa bahay. Pero yung studio na yun, room ko lang din. Naglagay lang ako ng mga ilaw-ilaw, background. Tapos pag-shoot na ako, on ko yung mga ilaw, mga flashlight. So, nag-shoot ako doon, siguro about sa sneaker vlog, siguro mga 25 to 30. Videos, paano yung mga tutorials. Tapos, so sa mga, hindi lang, 8 months kasi yun eh. Nag-move out, so tumagal yun ng mga 1 year. Tapos sabi ko sa parents ko, alis muna ako sa bahay kasi move out ako. Kasi parang paulit-ulit lang yung nangyayari sa bahay. Walang nagbabago. Parang tumatanda ako nang walang nangyayari. Sabi ko, move out ako, alis ako sa bahay para at least matuto akong mabuhay mag-isa. So mga na yan, tapos na yung pandemic, lockdown nun. Lockdown, medyo, medyo maluwag na medyo. Siguro meron after, kasi nag-start yung pandemic, March naalala ko yun, March. March yun. Tapos tinanggal na ako sa work ko sa Kapitolyo noong mga March, April, May. Mga June, tinanggal na ako kasi manager ako ng shoe cleaning business sa Kapitolyo. No? Okay. Hindi na kailangan ng manager. So, inalis na nila ako kasi wala nang stores eh. Ano yung manage ko? Walang physical store. Inalis na nila ako. So, sabi ko, doon ako nag-start mag-YouTube, yung era na yun. Tapos, fast forward, mga 8 to 10 months, umalis na ako sa bahay. Tapos sabi ko, parang nawalan ako ng isushoot. Kasi wala na yung studio eh. Alam naman, kunin ko lahat ng gamit sa bahay, tapos idala ko sa So, ang ginawa ko, nag-start, dito na pumasok yung mga sasakyan. So, sabi ko, shoot ko yung kotse ng tropa ko, si MJ. Naka-EF kasi siya na color red. Yun yung first ever ko na sinut na sasakyan. Kotse. EF hatch na naka-carburador. So anong naging adjustment period mo na dati sapatos ang pinag-uusapan mo, nasanay ka na, you were in front of the camera talking tutorials, tapos biglang car feature vlog, 'di ba, yung ginawa mo? Ang nangyari niyan, wala siyang transition kasi ang nangyari, siya yung nagsasalita eh. Parang ako, videographer ako. Okay. Kasi sabi ko, parang tinatanong ko, bakit napili mo yung, kunwari, phone paggamit, ba't napili mo yung, etong sasakyan na to, bakit yan yung napili mo? Bakit color red? Bakit nilagay mo yung mugs? Tapos hindi mo pa hinaharap sa'yo nun. Hindi ba? Kasi boses lang. Lahat sa kanya lang. Kasi siya yung bida. Gusto ko malaman ano yung mga, niya. So, yung transition, wala masyado kasi grind ka na eh. Wala na akong studio, wala na akong ma-upload. Parang mga 2 weeks, 3 weeks after na, wala na akong ma-upload. So, medyo, sabi ko, gawa na akong contents. May question pala ako bago tayo mag-move on dun sa kotse, yung sa sapatos. Ilang videos sinushoot mo? Tapos, kumbaga, nag-shoot ka na for the whole month? Or hindi. As per item lang? May maisip ka lang, ganun? Ang nangyayari niya, sinusulat ko muna sila sa notebook. Tapos ako kasi pag nag-shoot ako, wala akong script, parang bahala na. Okay. Impromptu lahat. So, kunwari, how to clean suede shoes. Next naman, how to legit check Jordan 1s to 6. Tapos, what to buy, mga ganyan. So, on top of your head lahat yun? Oo. Sinusulat mo lang yung idea. Sinusulat ko yung title. Tapos bahala na kung ano masabi ko. Tapos, shoot mo lahat yun bago may upload o shoot mo yung isa tapos shoot upload? Ganyan, mangyayari. Shoot lahat, tapos edit. Yan, tapos nung mga panahon na wala na akong ma-edit, sabi ko lahat, ito na pala yun. So, pag tingnan mo yung mga lumang video, isa lang damit niya. Tuloy. Tapos yun, parang naisip ko, wala na akong ma-upload. Try ko i-shoot yung... Pero hindi pa ako car guy nito. Okay. Hindi pa ako mahilig sa kotse. Wait lang, pero sumikat ka rin sa shoe game? Hindi sobra. Kilala nila ako na bumibili ng sapato. Kilala na reseller. Parang common knowledge natin na, may kilala ako nagbenta ng sapatos. Hindi siya sobrang may pangalan. So, para ka lang tindahan? Tindahan lang. What was the most expensive shoe na nakuha mo?
most expensive shoe na nakuha ko siya ng parang 11,000 pesos. Jordan 1 na shattered backboards. Tapos may sinut yung Jordan brand na series, kaya tumaas yung value niya. Parang nag-shoot up siya to siguro mga 70,000-80,000 pesos. You sold it na ganun? No, na-trade ko siya ng 6 na sapatos. Tapos yung isang sapatos na-trade sa 3, yung isang sapatos na-trade sa 2. Dumami. Nanganak. So, based sa computation, hindi naman mako-compute kasi sobrang dami. So, kumbaga yun yung lucky shoe mo na nag-boom nung... Nagpa-boom yung big break mo. Big break. Tsaka yung mga panahon na to, ito yung mga panahon na era nung lumabas yung Yeezy na Zebra. Basta yung mga Yeezy, Yeezy ni Kanye. Puro reseller dati yun eh. Sobra. Pipila kami sa Adidas, Taya-Taya online, mga magra-raffle online, yung mga ganyan. So, umawa ka rin ng brand new? Kumuha rin ng brand new, kadalasan. Did you also make videos about that? Meron din. How to acquire yung shoe na yun? Paano maghanap ng contact abroad para ipapadala din, yung mga ganyan. Paano may papadala yung sapatos na to ibang bansa kasi dito nationwide lang di ba? Nung maraming tao na walang alam paano magpadala sa Canada, yung mga ganyan. So basically shoe game hacks. Shoe game hacks talaga. Yan ang kwento niyan. Yung nung time na ginagawa mo yan, kumbaga yung kinikita mo doon, sustain na sa lifestyle mo noon. Sa reselling ng sapatos. Kaso kasi natigil yon dahil yung after ko graduate, sabi nung parents ko, trabaho ko muna kasi yun yung parang the typical Filipino family. Work ka muna. Aral, tas get a good job. Tapos... Pero compared dun sa kinikita ko sa resell, malayo yung kinikita ko dun sa work. Pero yun nga, tama rin yung sabi ng parents ko, para magkaroon ka naman ng malagay sa resume mo, dapat may work experience naman talaga. So, nung nag-work ka, tinigil mo yung shoe game mo? Tinigil talaga kasi may 1 minute late eh. Pero meron ka pa mga natabi nun? Marami pa. So kung nag-hire ako ng tao na kapitbahay ko na, deal mo to kay ganitong oras, mamayang 4 p.m. Dispatch swap ka kayo. na lang. Ganun. Kasi hindi ko kaya pagsabayan lahat eh. Kulang sa oras. Uwi ako out ko nun 5 eh. So makikipag 1 oras yun na hackle sa kalsada, sa Makati, BGC, bugbugan muna kayo doon. Makakauwi ako mga 8 na. Siyempre pagod ka na, di-dinner ka pa. Wala na, pagod. Wala ka nang time makipag-meet up. Tsaka yung work ko dati, walang phone. Walang internet. Bawal mag-phone. So mahirap talaga. So bibiglang kunwari sa Tuesday, meet up mo yan, trade ganito, check mo yung ganito. Tapos kinabukasan ng gabi, i-check ko pa yun pag uwi ko ng work. 8 p.m. na nagtitingin pa ako ng sapatos. So sabi ko parang hindi ko na kaya, tigil ko na to. Syempre kailangan na pinaaral ng magulang. Kailangan sundin, di ba? So yun yung kwento. So naging parang side hustle talaga. Tapos going back dun sa sinabi mo, nag-move out ka na, kwento mo na sa amin yung nangyari dun. So nag-move out ako dahil wala nang gain, wala nang nangyayari sa buhay ko sa bahay kasi pandemic. So nag-move out ako 22 ata. Tumira ako sa Marikina sa Lopez Haina Street sa may Tanyong. Tagilid, yung shortcut. Tapos tumira ako dyan for siguro mga matagal din eh, siguro mahigit 1 taon. Okay. Tapos ito yung mga time na nauubos na yung sapatos ko kasi nagbayad ng kuryente, ng rent. Tapos yung Corolla ko nun, palagi natuto, dinadala sa Tumana. Kasi doon sa area na wala namang parking lot eh. Doon ang ERE dati. So, papark ako sa umaga, dapat gising ako. Tanyong, yung shortcut. Gising ako dapat maaga kasi busy na yung area na yun eh. Pag nagising ako ng mga 7, wala na kotse ko. Okay, tow na. Yung kotse mo that time is what? Yung Corolla. Small body. Si Yun Cory. yung first car mo? First ever na kotse ko. Nakuha niyo yun? Brand new? Hindi. Binili namin yung para matuto kami mag-drive. Kami ng mga tropa namin. Ano year model nun? Tapos, kami mga tropa namin, ha? Kami mga tropa namin. Kasi ang kwento niyan, si MJ, yung first ever na sinut ko, siya rin nagturo sa amin. Okay. Pero ang tinuturuan niya kami, hindi rin siya marunong mag-drive. Mag-drive pala. Pero anong ginagamit? Wala, yun. Yung EF? Hindi, wala siyang kotse pa noon. Okay. Ang shared car namin yun. Parang tig 30K kami. Sabi ko, bili kami nag-chip in kayo ng mga friends mo. Okay. Dalawa lang kami. Sabi ko, bili kami ng kotse para matuto tayo mag-drive kasi
skill kasi para sa amin, skill yung driving. Para if ever may na-aksidente, marunong ako mag-drive. Diba? So, bumili kami ng Corolla, 60,000, 65. Tapos, aral kami mag-drive. Small body. Lahat kami wala palang alam marunong sa akin mag-drive. So, parang mga 1 week kami bago namin napaandar. Paano nyo inuwi yun? May yung tito niya, na medyo may edad na, yun yung nag-uwi. Okay. Tapos nag-aaral na kami mag-drive na hindi naman siya marunong mag-drive. So, na picture-picture lang. Siyempre, may kotse ka na eh. Parang big deal na sa'yo, may kotse ka nun. Parang time na mga 21 ako niyan, 22. Dekotse ka na, pero luma. Pero dekotse ka pa rin. Lang, oo. As ang baho may luma. Yung mga panahon Sariwa yun na nabili nyo? Hindi, ang pangit talaga. Kasi wala kaming alam, hindi namin alam, hindi kasi kami car guy eh. Basta umaandar lang, laban na yan. Basta umaandar, hindi namin alam paano mag-choke. Wala carburetor. Carb type, 4AF engine. Wala kaming alam sa kahit anong kotse. Tapos yung clutch parang onting-unti lang yung play para lusot eh. So yung clutch, onting-unti lang para mapaandar mo. Tapos pagpasok mo ng first gear, ang alog. So, ang pangit talaga ng kotse. So when you bought that car, hindi mo ni-expect or hindi mo nakikita yung sarili mo to become a car guy? Wala. Gusto mo lang talaga from point A to point B transportation? Kasi ang plano, pag natuto na kami mag-drive, benta na namin. Pero nung natuto ako mag-drive ng panahon na yon, pag sumakay ako sa ibang kotse, hindi ko ma-drive. So sabi ko, bakit ito lang yung kotse na kaya ko i-drive? Iba kasi yung style ng bawat kotse. Oo, kasi nga yung clutch ng panahon na yon, sobrang baba, parang pag sumakay ako sa yung normal na kotse pala, mataas pala dapat yung clutch. So nakakapanibago. Tapos yung dapat yung ng gas. Specific na tsinelas para ma-drive ko yun. Ganun talaga. Hindi talaga, parang normal ba to? Ganyan. Pag nakasapatos ako, hindi ko ma-drive. Ganun talaga siya. So nung nakuha namin yung kotse na yun, hindi siya para maging car guy eh. Wala. Ewan ko nung hindi pa kami nagka-car meet nun eh. You got that car nung bago ka mag-move out. Oo. Bago mag-move out. Tapos nag-move out ako, sinakay ko lahat ng sapatos ko doon sa kotse. Maliit lang yun. Hindi kasha. Parang nakatatlong balik ako. So when you moved out of your place, sabi mo, ang main source of income mo is the shoes. Yung YouTube mo nun, Hindi pa siya monetize. Hindi pa rin. Midway nung nasa Marikina na ako, monetize na siya. So you just made the jump na bahala na. Oo. Meron naman ako nito shoes game ko. Tapos tingnan natin kung saan mapupunta yun. Ganyan. Tapos parang sabi ko, naalala ko nun, midway, nauubos na yung sapatos ko kasi wala pa yung YouTube eh. Hindi pa kumikita eh. Nauubos yung mga sapatos ko. Parang sabi ko, yung mga dream pairs ko dati, nawawala kasi binibenta ko na eh. Wala na akong budget. Ayoko rin humingi sa parents ko ng pera kasi parang pinaaral na nila ako for a long time. Parang nakakahiya na eh. Hindi, tsaka nag-move out ka eh. Papanindigan mo. Parang ano yun eh, magpakalalaki ka eh, move out ka, di ba? Though, willing to help naman sila, sa akin lang ayoko kasi nahihiya ako eh. Siyempre, parents yun. So, hindi ka nagte-text, mami, pwingin pambili electric fan. Ganyan. Uwi muna ako dyan. Pero kasi ano ulam? Yung panahon na yun, di ba, sobrang strict talaga ng pandemic talaga eh. Pag lumabas ka, bawal ka na bumalik. Okay lang naman lumabas sa amin kasi hindi ka na pwede pasok. Di ba? Yung mga sobrang higpit talaga ng pandemic. Tapos take us back to the day when you got your monetization sa Facebook. So nung nakuha ko yan, para sa mga gusto mag-YouTube dyan, boys, para makuha mo yung first ever paycheck mo, kailangan mo muna makomplete yung $100 na threshold para ipadala sa'yo na dyan ka talaga nakatira eh. Parang ganyan eh. And also, hindi agad-agad yun. Hindi agad. Matagal rin. Tsaka may pinapadala pang sulat na may number, di ba? Para i-confirm mo sa computer mo doon ka talaga nakatira. Hanggang ngayon ba? Meron pa rin pala hanggang ngayon. Dati, di ba yung... Ewan ko, dati ganun eh. Kasi parang wala akong ina-play. Tagal namin inabangan yun, di ba? Tagal mong abangan yun. Wala pa ba? Yung parang napadala na, yung panahon na yun, ipapadala pa sa ano yung sa Manila? Post office? Post office. Yung mga panahon na yan. Kukunin mo sa post office. Ngayon, to give you an idea, after a month, yun yung kukompute nila. Tapos parang meron pang 20 days before ma-accredit sa... mas madali na ngayon. Sa bank account mo. Which is yung first ever natin, hindi ko pa rin nakukuha kasi naantay pa natin yung 21 sulat. Oo, yung credit. Tapos, nung na-monetize ka na, di ba? Did you feel na, tapos, monetize na ako, ano na? Ang kwento kasi niyan, first ever paycheck ko, parang nasa
17,000 eh. Pero tinrabaho ko siya for the whole time na siguro 1 year, 6-8 months bago ako from the day I started to 1 year, 8 months, doon ko nakuha yung first ever paycheck. Matagal talaga. Kasi hindi mo maabot yung threshold. Hindi mo maabot yung $100. Hindi maabot eh. Kasi yung mga videos ko noon, puro sapatos, hindi napapanood ng mga tao. Kasi kumbaga puro barya-barya lang. Puro barya lang. So nung naabot ko na yun, malaki siya dumating. So Okay. parang yung first ever ko na sahod, binigay ko rin naman sa parents ko. Kasi parang may thinking na dati, di ba? Parang Unang sahod mo, unang sahod panlilibre mo mo. sa pamilya, di ba? So parang wala pa rin akong nakuha nun. Tapos yung mga next na upcoming mga sahod, doon na yung minimum 100 eh. Okay. So yung mga 6K, mga 7K, parang matagal na naglaro doon, mga 1 to 12, mga 6 to 12K, yun yung usual na sahod ko sa YouTube doon. So ano yung first video mo na talagang pumutok na nagulat ka? Nagulat ako nung nag-shoot ako ng mga Honda Civic, may mga hataw-hataw na. Yan. Kasi yung mga panahon na yon, ayun yung mga gusto ng tao, yung mga kamote. Yung mga kamote gusto nila eh. Mga maririg may VTEC. Kasi before, ang mga ginagawa ko talaga ng mga shoot, parang walk around lang, walk through. So nung na-realize ko, nung may in-offer sa akin na sabi niya, sakyan mo yan. Kasi mabilis talaga yan. Yung mga shoutout kila Milan Boys sa mga Bulacan dyan. Sila talaga sila John Bernard, tapos si MC. Sila yung mga first ever na shoot ko na naggugulat ako, nag-boom talaga. Parang nag-50K agad in 2 weeks. Parang, syempre nung panahon na yun, malaki na yun eh. Oo, nakagulat talaga. Mga 10K pa lang ako nun, masaya na ako. So, ayun, hanggang ngayon, tropa ko pa rin sila. Nagsimula tayo, 1,000 lang. Uy, naka 1,000 naman, di ba? Iba yung feeling na mataas yung views eh. Pero nung doon, nagulat ako, parang from there, nag-start na mag-subscribe yung mga tao. Tapos, syempre, yung gulat ko nun, palamura ako kasi tangin, bilis talaga eh. Marinig ko yung, sanay ako sa Corolla na 4F, wala namang katunog-tunog. Pagsakay ko sa SIR na naka-scab, naka-side exit, putang gulat talaga kasi ako talaga. Diba? Ano, pasahero ka lang noon? Pasahero lang ako. Sinarap ko sa akin yung camera, tangin mo, ganun talaga eh. So, may wow effect eh. So, because of your content ng pag-walkthrough ng mga kotse, pagdating sa mga, yung experience ng kotse, doon na-develop yung hilig mo sa kotse. Midway. Kasi yung mga tinatanong ko about talaga sa kotse, wala siyang, tulad sabi ko kanina, wala siyang scripts eh. So yung mga tinatanong ko sa kotse na to, curious talaga ako kung bakit ito yung napili niyang pyesa, bakit naglagay ka fog lamps, bakit ito yung napili mong engine. So midway, naging midway dahil sa vlogging, nahilig din ako sa kotse. Well, actually, nung una kong beses na parood yung mga video na dati nung araw, sabi ko, sino ba ito po tayo? Tatanga-tanga naman ito. Ano ba ito? Tatanga-tangahan? Sabi ko, napaka-OA naman ng mga tanong nito. Yung pala, hindi talaga alam. Kasi basic talaga yung mga tanong. Basic talaga, as in, yung gauge na to para sa ang di ba? Pag naglagay ka ba ng VTEC head, may VTEC agad. Yung mga ganun, mga pangbobong tanong talaga kasi wala talagang alam sa kotse nun. Tapos, that time, yung time na nahilig ka na, yung kotse mo is the small body pa rin. Still, yun pa din yung kotse ko. After nun, ano yung, kumbaga, nagkaroon ka na idea, nahilig ka na sa kotse, ano yung sinabi mo sa sarili mo na, gusto kong magkaroon na ito. Ito yung next ko. Next kumbaga, target. So, next, naging kotse ko niyan, nagkaroon ako ng CR-V na Gen 1, pero hati kami ng parents ko doon para yun na pamalit sa revo namin. Pero yung solo ko talaga na ako bumili, yung turbo ko na Corolla. Corolla pa rin? Corolla na 4 EFTE engine. Galing sa Starlet na tapos nilagay sa small body na kaha. Tapos yung money na ginamit mo to buy that car is from YouTube. Matagal YouTube kong inipon. talaga. Matagal kong inipon talaga. YouTube yun talaga. Yung parang first ever na bibiling ko na kasi nabili ko yun, naalala ko, 120, na mga 135,000 pesos. So, nung panahon na yun, kung nag-start ako ang mga sahod ganyan, mga 28 to 30. So, matagal ko iniipon yun kasi may... Sa YouTube, matagal. May everyday expenses pa eh. Oo. Living alone na rin ako noon. So, matagal talaga. Matagal. Tsaka, nung binili ko yun, ina-expect mo na gagamitin mo na lang eh. Kasi, binili mo, parang lahat ng ipon ko, binenta ko yung mga lens ko, camera ko,
yung mga microphone, mga vintage cups ko, mga naliwan na sapatos, binenta ko. Kasi gusto ko magkaroon ng sariling kotse na EFI na turbo. Kasi nung first ever ko na narinig yung turbo, sobrang wow effect ako doon. Siyempre, wapish. Tapos may pag-apak ng 3K RPM, bumibilis ka talaga, di ba? May hatak pag turbo So gusto ko magkaroon ng ganito. So binenta ko lahat ng gamit ko para mabili yung turbo na yon. Sad to say, pagkakuha ko sa kanya, sira din pala siya. So parang inubos ko yung pera ko dyan, puta sira rin pala. Pero parang ano rin siya, good deed din siya na nasira kasi parang nagkaroon na naman ng more content. Blessing in disguise. Blessing in disguise. So, i-content mo yun. Lahat, bibili ako radiator, content ko, bili ako battery, content ko So, yan. you bought that car na wala pa nasa isip mo na i-content ko siya? Wala. Gusto ko lang gusto mo lang talaga ma-experience yung ganun. Gusto ko ma-share sa viewers ko, sa subscribers, kung ano feeling. Pag nakasakay sa turbo, nasira. Na-take ko sila dun sa paayos. Pero na-share ko yung experience ng nauwi paayos. mo pa siya. Nauwi ko pero towing. Gamit-gamit mo pa? Wala na. Wala. Pagka-uwi ko, alam mo yung nakuha ko siya sa Pangasinan Alam mo yung Petron na magkatapat doon pagka-parking ko doon sa Petron na yun, sabi ko parang nag-iba na yung tunog. Parang parang ganun na. Naging Subaru. Tapos, kasi parang tiwala ako sa seller na no issue, long drive ready. Hindi na namin chinek, di ba? Kasi tiwala ako sa kanya Nung chinek naman namin, pero basic lang. Papel, radiator, sa oil. Pero nung pag-uwi namin, nag-overheat na siya. So, meron kayong contract ng seller na beyond this point, hindi mo na pwede sole, ganun? Wala. Ang naging niyan, at tinatry ko siya ikausapin ulit. Pero since sa Pangasinan siya nakatira, umuwi kami ng lobat na kaming lahat. So, parang helpless na kami. Wala na. Hindi na namin sa kanya. Parang midway, sabi ko, bro, yung kotse nag-overheat. Sabi niya, exit mo muna, try mo ipalinis sa radiator. Midway, parang nalobat na ako. Nagpa-tow na lang kami kasi wala na Overheat na yung kotse, ayaw na mag-start Siyempre, from coming sa carburetor na kotse, galing EFI, hindi namin kaya yung mekaniko. Kasi pag bukas mo na hood, iba yung itsura walang EFI Daming nangyayari. Daming kakaiba So, para sa amin, wala na, tow na natin to. Suko na kami. Ginapang namin from Tarlac hanggang mid ng Papampanga. Wala na, hindi na. Na-videoan mo yun nung... Wala na kasi lobat na lahat Ang pang-vlog ko nun, ay phone ko pa. Cellphone pa rin. Phone, wala na. So, na-video ko siya nung mag-overheat. Nag-overheat na. Hanggang sa hinatak na ako ng tapos wala na. Midway so, na wala. Wala kang, kumbaga, dun sa seller, wala kang nakuha. Wala pa. Nagbigay siya ng parang 1K. Malinis sa radiator. Tapos wala na. Naisip ko, parang, ayoko na rin na ayoko na palakihin pa kasi parang as bibili kami ng second hand na unit, parang negligence na yung chinek. Na hindi namin na-check na maayos, nagtiwala kami. So parang mabuti lang, mabait na buyer niya na benta, pero kung sa iyakin, babalik na yun. Papabarangay niya yun. Sigurado yun. So yun yung kwento ng Nigari. So yung turbo na yun, sobrang dami naging views ng mga video nun. Correct? Madami kasi yung na-build up yung story na nabili ko siya ng sira So yung mga tao, siguro yung mga viewers, sinubaybayan kung ano ba yung mga dapat palitan pag nag-blow, pag nag-sharon. Before ko ipasok sa garage, sa unknown garage, shoutout sa kanila, sila nag-rebuild ng kotse. Parang 3 video muna, sinut ko para ipasok yung, kasi para may revenue ako Kasi yung naubos yung pera ko dun sa kotse na yun. Wala na talaga, as in zero. Zero yung pera ko nun. Pinasok ko kay Kuya Chi. Tapos, hinintay ko muna yung next month ng para may hawak man lang ako na pera, para may bibili mang pyesa. Ready, di ba? Kasi mahirap naman itambak yung kotse ko. So, yun yung kwento nung, wala na akong pera. Andun yung kotse ko, nasira na siya. Tapos, hinintay namin habang inaayos, syempre, parang nag-down muna ako, yung ginamit ko yung pang-down. Tapos, habang nag-vlog ako, kumikita na rin naman kasi na-sinushoot ko yung kotse. So tapos, parang bumabalik lang din yung ko. Hindi siya kita kasi bumapunta sa kotse. Bumapunta sa kotse. So medyo talo siya ng mga panahon Pero ang kinagandahan, parang nagkaroon ka ng viewers, subscribers. Nadagdagan. Yun na lang. Siguro yun na lang yung yung build. Yung build. Yun na lang yung parang naisip ko nakita nung
pagbili ko ng kotse. So from there na nag-focus ka dun sa kotse, nag-ano ka pa rin ng feature cars noon. Oo, kasi kailangan. How about shoes? Wala na. Wala na. Nung panahon na to, wala nang shoes talaga. Wala na. Binenta nga daw niya lahat para wala nang sapatos eh. All in na ako dyan, bibiling ko. Oo. Wala na, naka-crocs na lang ako. Crocs na lang, puta peke pa. Galing pa Shopee, di ba? Galing Zhengzhou Center. Wala, taghirap na eh. So after nung small body na turbo, ano yung next mo na Ang next ko niya na nakuha, napaayos mo yun na maayos. na maayos. Tapos binenta mo. As in, ano talaga, long drive ready. Tapos sa sobrang gusto ko mabalik yung revenue na yun, binabiyahe ko ng La Union. Para masira. Para masira. Kumbaga stress test. Para if ever masira man, may may balik ako kay Koichi para maayos ulit. Well, ano naman, di naman siya nasira. Sa well-built na yung kotse, zero leaks na. Hanggang sa, sabi ko na, dalawa yung kotse kong Corolla, yung isa nabubulok eh. Yung Corolla ko na original, yung silver. Small body. So, naisip ko na ibenta ko yung turbo na yon. So, good friend ko si Ivan. Nag-swap kami sa X-Max niya. Motor. Tapos yung X-Max, binenta ko ng parang 190, 185. Yun yung perang pinambili ko sa next car ko, which is yung Honda Accord na 2008. Wait, bakit yung turbo ang binenta mo? Kasi ayoko ibenta yung first ever kotse ko. Kasi? Doon ako natuto mag-drive eh. Tsaka yung time na yun, medyo kilala na nila si Cory. Yung small body na all stock, medyo kilala na nila. So para ibenta ko yung... may identity na yung kotse. Sa channel mo? Sa channel. Kasi doon talaga ako nag-start talaga. Doon yung kunwari, pupunta ako ng Pampanga kasi nandun yung mga magandang kotse. Yun yung dadalhin ko yung Corolla. So magme-mekaniko pa ako sa NLEX kasi may sira. Okay, tatanggal yung mga hose. Alis tayo na umaandar. Tignan natin, makakauwi tayo umaandar pa rin. Yung struggles na ganyan. Tapos, kaya ako ayaw siya ibenta kasi bibilin siya mga 80,000. Wala rin halaga. Wala na halaga, di ba? Parang mapupunta pa siya sa iyakan na buyer na, boss, sirain ganito. Wag na lang, di ba? So parang ayoko mawalan ako ng first ever car. Siguro yung pamana ko sa kung sino man. Binay-out mo na yung ka-share mo doon? Binay-out ko yung ka-share ko. So sa akin na lang siya talaga. From YouTube rin yun? From sneakers pa yun. Shoes. May pera pa ako nung panahon ng sneakers. Pero nung nag-move out ako, hindi ko na-realize ganun pala kahirap mag-move out. Kasi babayaran mo yung kuryente. Bayaran mo yung rent, yung pagkain. Yung laba. Yung laba. Hindi ko na-realize na ano, diba? Hindi ko na-realize na ang hirap pala mabuhay mag-isa. Well, sabi ko, yun okay din na natuto ako ng mas maaga. Tapos, sinabi mo you traded the turbo with an X-Max na motor. Nahilig ka rin sa motor? Hindi. Kasi yung binibenta ko yung turbo ko ng mataas. Kasi mahal lang na nag-assist ko eh. Binibenta ko siya ng mataas kasi gusto ko mabalik man lang yung nagastos ko sa kanya. Eh, walang nag-o-offer na iba. So, pinalagan ko na yung X-Max. Di ba X-Max is 300cc? 300cc. So, mga panahon na yun, medyo match lang din naman. Eh, parang nung panahon na yun, sabi ko, bili ako ng kotse na reliable. Kasi parang umay na ako sa 90s car. Parang reward ko naman sana sa sarili ko. Since I've been working hard naman ever since. Gusto ko magkaroon ng kotse na start, andar, alis. Wala nang problema. Yun yung kwento ng Honda Accord ko na 2009. 2000 na? 2008 pala. 2008. Na V6 3.5 liter engine. Yun yung malaki na yun. Medyo malaki na yun. Beige interior, sunroof. Yung mga panahon na to. Kasi yung Honda Accord na yun, nabili ko siya ng 200... mga 310,000 pesos. Okay. So yung parang nag-ipon pa ako ng mga 100K para makabili ako ng Honda Accord. Yun yung kwento niya. So, from the Toyota Turbo, ni X-Max, na binenta mo sa yung X-Max. Tapos kinash ko. Kinash mo. Tinabi mo yun. Tinabi ko. Tapos dinagdagan mo para sa Accord. So, ngayon yung Accord, anong itsura nung binili mo Accord? Yung Accord na yun, nabili ko siya nakaparada lang din sa labas. Kasi parang, as a reward, gusto ko ma-feel na yung executive feeling na beige interior, naka-sunroof. Kasi yung idea ko sa Accord dati, nung bata ako, pag naka-Accord ka,
Mayaman ka. Mayaman. Kasi based sa research ko, 2.3 million siya before. Brand new. So parang sa 300,000, gusto ko ma-experience yung feeling ng mga mayaman dati. Kaya binili ko yung kotse na yun. Tapos, so anong feel mo habang nag-first drive mo siya? Feel mo na mayaman ka talaga. Yun iba yung feeling talaga, galing ka ng Corolla eh. Iyabang mo sa mga kaibigan mo agad. Hindi, kasi hindi siya kayabang-yabang. Kasi, ewan ko pero yung Accord sa car guys, hindi siya masyadong tindig eh. Siyempre parang Civics yung mga gusto nila. So yung Accord, binili ko siya para sa akin talaga na satisfaction. Own satisfaction. Pero pag naka-Accord ka, baba ka ng mall, di ba? Feel mo, naka-Accord ka. Tapos, sobrang haba ng kotse na yun, ang hirap i-drive, lakas sa gas. Pero, again, binili ko siya para ma-reward sa sarili ko. Ano yung black interior? Beige interior. Beige interior. Pinili ko talaga yung white exterior, beige interior. Kasi pag beige interior, business class eh. Diba? Okay. Parang, yung black kasi kadalasan black naman sa Corolla eh. Okay. So pinili ko yung beige talaga. Tapos, from there, ano na nangyari? Nasunugan kami ng bahay. Bahay? Nasunog yung bahay namin. So bumalik ka sa inyo? From Marikina, nag-move out na ako sa may bahay kasi kami, diba, yung main house. Kung saan ako nag-shoot, sa likod doon may paupahan. Okay. Yung parents ko din. Okay. So yung paupahan na yun, lumipat ako doon from Marikina, lumipat ako sa bahay namin kasi wala kang parking sa Marikina. So sa amin, may street parking. Naubos ka na doon sa kakatow. Oo, naubos na pero siguro mga 7 times na tow yung kotse. Madami din. So ang ginagawa ko, nagpa-park ako sa BDO somewhere para paglipatan na, park ako sa BDO. Tapos ang mangyari, lumipat ako sa bahay namin kasi doon medyo may parking na. Tapos, nasunog yung bahay, yung pinapaupahan lang. So, I had to sell the car para may pambili ako ng gear ko ulit, ng camera, ng mic, ng ilaw, keyboard, monitor, laptop. Kasi nasunog lahat eh. Wala ka nun doon? Alin? Wala ka nun doon sa nung time na yun? Nandun ako. So, parang yung scenario niya, nung nakikita mo yung bahay na nasusunog na, parang di ako makapaniwala na nangyari pala talaga yung ganito. Kasi, pero hindi naman kami yung may kasalanan. Meron kaming isang tenant na nag-iwan ng nakasaksak, doon nag-lit yung fire. So parang nadamay na lang ako. Unfortunately, nasunog, mostly, hindi naman nasunog, nabasa doon sa host ng ano. So, yung mga camera, lens, sunog lahat. Tapos yung mga damit, ang dumi ng lahat. So yung house nyo na yun is puro rooms na... For rent. Na for rent. So isa dun sa mga rooms na yun sa'yo. Sa akin. Isa dun yung nasunog. Nakain ng ano. Yung mga damit ko nun, di ba, pag tinupi mo, nakaganyan. Pag binuka mo, may guhit dito ng dumi. Marka. Kasi sunog eh. Di ba, yung alikabok. So nagmancha na siya. So kailangan ko na nang bumili ng mga damit. Kasama lahat, sabi mo kasama lahat ng gears mo. Kasama, sira lahat. Monitor ko, pag binuksan mo, may mapa ng tubig. Sira talaga lahat. Kasi, gano'n eh. And syempre, ang goal mo, mapatay yung apoy, hindi maprotektahan yung ano, di ba? At saka hindi lang naman yung nasusunog ang bubugahan eh, lahat. Oo, lahat. So wala. So, hindi man masira ng sunog, masisira ng tubig. Parang factory reset talaga eh. Bili ka ng bagong shorts, damit, brief, medyas, lahat. Bili mo ng bago. Pero you continued. Oo, kasi binenta ko yung Accord. Parang may ambag na ako dun sa bahay. Pambili na ako ng mga gamit. So parang naisip ko nun, pag titigil ako mag-YouTube, wala nang mangyayari sa akin. Parang wala na eh. Nasanay na, parang naging lifestyle ko na siya. Full-time YouTuber ka na nun. Full-time YouTuber na ako nun. So yun yung magandang kinalabasan no, na kumikita ka sa YouTube, ininvest mo sa kotse na nangailangan ka, pwede mo ibenta. Ganyan. Liquid, diba? So parang nung nasunog kasi yung bahay, ang natirang kotse na lang, yung Corolla ko. Kasi wala na yung Accord, binenta na. So parang ang nangyari niyan, naisip ko na pag nag-stop ako mag-YouTube, mas lalong hirap buhay ko, di ba? Ayaw mo naman bumalik sa trabaho. Oo. Work na naman ako, makikipagsiksikan na naman ako sa mga tao. Kasi na-experience mo na yung kumikita ka na gusto mo yung ginagawa mo eh, di ba? Tsaka meron akong, eto tumatak talaga sa utak ko to, parang gusto ko lang rin i-share sa viewers natin.
May liga kasi ako manood ng mga quotes, yung mga Andrew Tate, mga Okay. type shit. Hanggang ngayon, ano ko siya, bit-bit ko pa rin siya hanggang ngayon. Parang sabi niya, if you don't work for your dreams, parang you will work for others' dreams. Parang ganyan. Okay. Di ba? So parang ayoko mag-work sa office work kasi parang gusto ko yung para sa akin yun eh. Yung effort mo. Yung efforts ko para sa akin. So parang doon lang din, parang nagpo-push through ako palagi sa ginagawa ko kasi gusto ko na ayoko na nakadepende ako sa iba eh. Parang lahat ng failures ko sa akin lang. Walang sisihan. Hindi nag-work to, akin lang. Yeah. Pero, if ever hindi man mag-work yung YouTube, may fallback ako na pwede ulit ako mag-work. Kasi may degree ka naman. May degree naman na. Tsaka, yun yung idea ko ng mga panahon na yun. So, tie between ako sa office work ulit or mag-YouTube. Kasi nasunog lahat eh. So, nasunog lahat, nag-video ka nun? Bumili muna ako ng mga... Kasi wala. Pero hindi. Nung nasunog yung video, sinalba ko na kung anong pwede ko masalba. Which is yung phone. Tsaka mga papeles ng kotse. Nasusunog yung bahay namin. Send stars. Hindi naman siya ganun ka video, hindi naman siya ganun ka vlogger. Siyempre, idea ko ng puta gamit ko eh. So, na-save ko yung papeles, tsaka phone ko, tsaka charger, wallet. Wala. O yun din, parang wala lang. So, how many months did it take you to recover all the gamit? Tagal. So, actually, shout out sa mga, kasi sa sobrang down nung pangyayari na yun, ano tawag doon? Humingi ng donations. Donate me. GoFundMe. So again, shoutout sa mga viewers na nag-send ng mga kahit tagpipiso, malaking bagay yun. Kasi ako, kaya rin yung mga stickers ko, hindi ko na binibenta. Kasi parang return ko yun sa kanila na kung sino man tumulong sa akin, ito na yung parang repay ko sa inyo na libre lang yung stickers natin. Para parang sukli ko sa kanila sa nag-donate sila sa akin. Support nila sa'yo. Support nila. Ganon. Tapos yung time na yun, sabi mo, binenta mo si Accord, natira sa'yo si Corolla. Yung Corolla. Bumalik ka na naman sa content na fini-feature mo yung mga... Feature na ulit ako kasi wala na akong kotse eh. Feature na ulit. Feature mo ba yung bahay nyo na, guys, ganito nangyari sa bahay namin, ganyan? Feature ko siya parang mga 3 days after. Kasi pag may nasunog na bahay, bawal mo pasukin. Maglalagay ng police na... Okay. May investigation pa. So parang tinuro ko ano yung mga nasunog. Wala eh. Kasi talaga, parang magtatayo ng bahay, tupok talaga. So, speaking ko, maraming views yun. Hindi siya maraming views eh. Chismis yun. Hindi siya surprisingly, hindi siya talaga? Parang mga 30k views lang. Ganyan. Hindi naman siya sobrang dami rin. Tapos, yun nga, sabi mo, bumalik ka na sa pag-features ng car. Kasi wala na akong pera ulit. Bumili ako ng mga gears, mga damit. Shoot na lang muna ulit ako ng kotse. Hanggang sa siguro mga 6 months, bumili naman ako ng Subaru Forester. Kasi yung napansin ko lang sa viewers ko, kaya ako bumibili ng kotse, akala kasi ng mga viewers ko, buy and sell ako. Okay. Yung buy and sell boys, kumikita. Yung sa akin kasi pag binenta ko, palugi. Buy and loss. Buy and loss ako. So kaya ako bumibili ng mga kotse para ma-share ko sa viewers ko yung experience pag nakasakay ka sa ganitong sasakyan, pag nakasubaru ka, pag nakasakay ka sa V6 na kotse. Yun yung parang idea ng buong channel. Okay. Para matake ko sila sa experience kung ano yung feeling. So bumili ako ng Subaru Forester. Okay. Kasi ewan ko kung maraming nag-curious kung anong feeling pag naka V6, di ba? Okay. Marami eh. Kung ano pag malaki makina. Pag ganitong makina. Malakas ba sa gas, gano'n. Yun, mga ganyan. Matak. Kamusta yung experience? Kaya binibili ko. Ngayon, nung nawala yun, binili ko naman yung Forester. Forester. Isa ka rin doon sa mga na-curious. Oo. Pero nagpadikta ka ba sa viewers mo kung anong kotse ang bibilin? Hindi. Sarili ko lang. Kasi ako, curious ako, mag-drive ng Mercedes-Benz. Yun, yung malamang, yun yung susunod ko. Sabi mo, gusto mo medyo luxurious na. Oo. So, yun yung napili mo. Gusto ko naman ngayon na Subaru. Kasi di ba maraming So, from the money nung Accord, kumuha ka doon pagbili ng gears mo. Pambili ng gears, tapos nag-shoot. Siguro mga 8 months, 6 months. Tapos ipon ulit. Nakabili naman ako ng Accord. Ng Forester.
Forester. Sorry, Forester. Kasi, parang, ewan ko pero sa friends namin, marami na curious, ano ba feeling ng Subaru? Subaru. Diba? Kasi maraming ano yun eh. Ayun, sakit sa ulo, yung inabot sa akin. Bakit Forester hindi kotse na impresa? Kasi mahal. Mahal yung impresa eh. Tsaka yung Subaru na yun, nirebuild siya from my friend si Bugito. Kasi ako mahilig ako bumili ng mga kotse na project car nung iba. Kasi para napondohan na nila, onti na lang yung gagawin ko. Okay. So si Subaru, so kasi natuto ka na dun sa pagkakamali dun sa turbo na. oo, kaya ako na naman bubuo. Ayoko na. Bili ako ng nabuo na, dagdag ko na lang kung anong pwedeng idagdag. So na nirebuild ni Bugito, binili ko siya. Sakit siya sa ulo, yung Subaru. So kasi parang sa Subaru, sobrang daming sensors na maglilimpod yung kotse mo. Pag isa lang mali. Oo, kailangan siguro maling reading lang, hindi naman technically sira, 'di ba? Mali lang ng hindi lang nakashoot ng maayos. Iba lang yung gising niya ngayon. So kailangan okay yung Subaru kapag meron kang sariling scanner. Okay. Yun yung idea ko Yun yung parang naging conclusion ko sa whole 28 days ng Subaru owner ko. 28 days? 28 days lang Binilang ako. mo talaga. Binilang mo talaga. Binilang ako kasi mga Nagsisi midway. ka doon, Subaru? Ha? Nagsisi ka doon? Sisi ako. Kasi na-realize ko, hindi siya para sa akin na mahilig kasi ako magkalikot eh. Kabit ng air filter, kabit ng headers, kabit ng kung ano-ano sa kotse. Maselan yun. Maselan yung Subaru. So, yun yung kwento ng Subaru ko. After Subaru, ano na? Doon na pumasok yung SIR ko. Nag-add ako ng parang 150,000. Swap. Swap siya, swap. Add ako 150K. Balik ako sa 90s car. Pero yung pagbalik na yun, puta sobrang saya. Kasi, syempre, nag-start ako sa Corolla na 4AF. Ngayon, nasa SIR ka na VTEC, naka-scab, totoong SIR, di ba? May yun yung itim. Yun yung itim, si Barak. So, pagkakuha ko ng SIR, parang sobrang fulfilling niya compared dun sa Subaru, kahit modelo yun, naka-moonroof yun. Masaya kasi, alam mo yung hahataw, yung Subaru kasi, hindi ko siya nahataw ng todo kasi takot ako masira eh. Though hindi ko siya inataw, puta, nasira pa din. So, doon sa SIR, yun talaga red line mo sa red line, VTEC ka ng VTEC, yun yung pinakamasayang naging reward ko sa sarili ko. So, nakuha mo siya modified na? Modified na, medyo naka-scav na, naka-headers, ganyan. So, kamusta yung naging acceptance ng viewers mo nung nag-SIR ka na? Doon mas tumas din. Okay. Kasi, yun, parang, analytics ko sa channel ko, mas gusto rin talaga na pag-Honda. Yung mga nire-reviews. So, you study the analytics ng... Sobra. Inaaral ko talaga yung analytics, paano mapataas yung bawat views. video, ganun. Kumbaga, dito, Toyota ako dito. Okay. Tapos dito, nag-accord ako, medyo bumaba. Ganun. Ganyan. View ko talaga. Kaya medyo nag-lay low na rin ako sa mga expensive cars. Kasi hindi siya relatable eh. Yun yung napansin ko. Ako na-accord ka. May mga viewers, pero hindi siya relatable sa... Kunwari, car guy ka, ikiklik mo ba yung Accord? Parang hindi eh. Pero kung car guy ka, ikiklik mo yung Civic na sumabog, parang ganyan. So, yun yung naging, deciding factor kaya ako nag-SIR. Tsaka kasi, in my point, mas mura magpagawa ng Accord kaysa sa Subaru. Mas mura magpagawa ng SIR sa Subaru. Yeah, akala mo. Well, kaya yung kinuha ko, matino. Bakit? Matino. Sakit ba sa ulo? Mas mahal ba? Gago, pa nakuha ka ng bulok din. Parang ang Forester is dahil sa bodyworks, ganun. Pero sa engine, wala ka naman masyado magiging problema doon. Pero kung compare mo kasi yung, kunwari, sumabog yung SIR, kumpara mo sa sumabog yung Subaru. Mas mahal yung Subaru, siyempre. Diba? So, doon ako sa SIR. Hindi, kasi makakabili ka ng makina ng Subaru mas cheaper kaysa sa SIR. Hindi, pero ang point is, ano lang ba masisira sa Subaru? Hindi naman masisira yung mga pang-ilalim. SIR, puta, bulok ang pang-ilalim. Makina lang. Makina lang talaga. Bagay. Depende sa power window. Diba? Yung mga side mirrors. Antena. At least yung Subaru, buong kotse, makina lang. Pag nasira, makina nga lang. So, from the comfort ng Subaru, lumipat ka sa matagtag, maingay na kotse. Pero kasi, kamusta naman yun? Doon ko kasi na-enjoy talaga yung red line mo sagad eh. Eh di yun na yung pagkakuha mo, niyabang mo na. Yun yung dumating na part na mayabang ka na. Pero hindi naman ako kasi mayabang talaga na magkotse. Ayoko na maingay. Gusto ko titulok talaga na malinis.
all-stock yung itsura. Di ba yung iba nagpapalit ng air filter? Papalit sila mushroom, yung mga racing filters. Ako, binabalik ko sa stock. Okay. Kasi gusto ko yung kotse ko, kung paano lumabas sa kasa nung 90s, ganun ko siya makikita. Tito specs ako before eh. So, yun yung kwento ng SIR na yun. Tapos, next ng SIR, ano ba? Yung pula na. Yung pula na ng SIR. Kwento naman ng SIR na yan, nabili ko siya kasi terms siya binigay. Okay. So parang mahirap. Ewan ko, parang sa 200K may SR na ako na maganda. Okay. Parang syempre nag-spark sa idea ko yun eh. Yung red is mas okay kaysa dun sa black? Mas okay siya in a way sa pintura. Kasi yung red, na barbecue siya i-paint eh. Yung SIR, hilamos lang siya. Galing rin sa friend mo yung SIR na red. Yung red galing sa friend ko. Pero yung syempre black? na-inspect ko na yun bago ko kuhanin. Yung black? Yung black, nakuha ko siya sa offer na lang. Pero, shoutout sa Max Garage, nirepaint nila yun ng Chromax. Okay. Okay siya, pero kasi kapag doon na sa trunk, sa interior, kung ikaw kumpara mo doon sa red, mas maganda yung red. Maganda yung kasi painted all over talaga yung red. Maski anong paint naman yan, basta kulay itim, mahirap talaga eh. Tsaka hirap sa itim talaga. Oo, mahirap talaga. Mahirap talaga. Dapat ako mag-car wash. So, magkano lumabas yung SIR na pula? Lumabas siya ng mga 700 to mga 730. Okay. Mataas. Was that, kumbaga, unexpected expense mo? Oo. Ano yun Parang talaga? sinabi lang sa'yo, sige, kunin mo na, terms mo na lang, gano'n. Kasi kadalasan ng mga kaibigan ko, bahin sila ng mga Civic eh. Sila Jaja, shoutout sa kanila. Kila Kevin. Parang nagkaroon ng, walang ganap ngayon ah. Sabi ko, bigay mo na sa akin yung SIR na pula. Biniro mo lang? Biniro ko lang. Sabi niya, sige. Sabi niya, kaso wala akong pera ngayon, terms ko kukunin niya. Sige, magkano ba? So, parang to pay siya ng 4 months. Syempre, idea ko nun, may content na ako, nang naglabas ako ng 200K lang, mako-content ko na yung pula. Diba? So, parang revenue-wise, mas okay siya. Diba? Kaso, anong nangyari, na-aksidente ako sa motor. Okay. Yan pala, sa mga hindi nakakalam, na-aksidente ako sa motor. Aksidente ako sa motor, so parang, hindi rin nangyari yung revenue na sinasabi ko. Kasi nakahiga ako ng nakahiga ako ng matagal. Teka, hello? si Black. Teka yung mic niya. May kausap kasi si Sir. Busy tao eh, no? Business eh. Okay. Ayan. So, take us back dun sa Black. That was the year... Anong year yon? 23 na to. 23. Oh. Tapos, same year mo nakuha si Red. Hindi, parang 1 year. Siguro mga 9 months difference. 9-10 months difference. Okay. Nakuha ko yung pula. Tapos, pero ano pa rin siya, 23. O nag-24 na Nag-24 na yon. Nag-24 na nun. Tapos, kumbaga, sinakuha mo si pula dahil sa biroan na napasubo ka or tinulog mo pa yon? Biruan talaga. Nung that night. Parang kunwari, nakatambay tayo ngayon. Sabi ko, pasa mo yung pula sa akin. Maganda naman yan eh. Sabi ko, 7 ka na. Parang negotiation ng onte. Hanggang sa tanggal mugs. Hindi, kunin ko ng terms ng ganito. Sige, basta baklas headlight, yung mga ganyan. Hanggang sa dumating kami sa isang point na, terms, okay, uwi ko na to. Akin na yung papel, akin na yung orig paper, bayaran kita in 4 months. Parang ganyan. That night rin? That night din. Same night? Ganun kawalang hiya yung deal na yun. So, nung nakikipag-negotiate ka, pumapasok na sa isip mo, kaya ko tong ganito. Sige, kaya ko kasi, tong parang ganun, di ba? Kasi ito na yung revenue ko, kaya ko bayaran to in ganitong months. Naisip mo na yung mga contents mo rin, okay, gusto ng mga tao to. So, most likely, ganito yung may idea parang ka ko siya na portray ko na yung sa ganitong month, kaya ko bayaran to. Sa ganitong month, kaya ko bayaran. So, you're saying na because of that, the YouTube mo, nagkaroon kang confident na kaya mong bilhin yun. Pero, to be honest, may Facebook din, tsaka may TikTok. Okay. So, kaya pag sinum up ko yun, kaya ko bayaran yung SLR. Okay. Pero Tapos, 4 months nga lang. Tapos you said na na-aksidente ka. Oo, parang 2 months akong nakahiga, 1 month akong ika-ika. So, medyo, nagbenta rin ako ng mga pyesa para ayoko naman kasi ma-delay sa tropa ko. So, nung na-accident ka, gano'ng katagal na yun? Yung red? So, yung red, nakuha ko yung red ng February. Okay. Nakuha yung February. Siguro mga February, mga 15. After 1 month,
March 16 kasi ako na-aksidente eh. Boom, aksidente na ako. So yung ipon ko, sabi ko, fuck, tangina, wala nang, parang red line agad eh. Kasi wala nang base sa portrait nung ng pagbabayaran ko sa timeline, sobrang delay. Kasi pag hindi ka kasi nag-upload sa YouTube, bumababa eh. Hindi ka nag-upload sa TikTok, bumababa yung sales mo. Diba? So ako, nakahiga ako. Anong magagawa ko? Nakahiga lang ako, papagaling ako eh. So pero at least na-enjoy mo siya ng isang buwan bago nangyari lahat hindi yun. din. Kasi grinding ako ng buong month ng So hindi ko na-shoot yun, hindi ko na-hataw. Kasi ayoko masira kasi babayaran ko pa eh. Parang ganyan. So take us to the accident. Ano nangyari sa'yo nun? So yung aksidente kasi, hindi naman talaga ako, guys, hindi naman ako motor guy. Pero, kasi ako yung motor, mayroon akong motor, yung Mio, may motor ako ng Mio. Pero kasi, hindi ako talaga fan ng karga, kahit saan, sa kotse, hindi ako fan ng mga port polish. Kasi gusto ko yung kotse ko, kung paano ko binili sa kasa, ganun din. Okay. Unless i-rebuild ko na siya, saka na ako magkakarga. Pero yung motor ko na yun, nag-decide ako magkarga kasi yung mga ka-ride ko kasi mga naka-Aerox. So sila lahat kargado. So ako, tinry ko magkarga sa Mio ko para magkaroon naman ng onting challenge. Para magulat din sila, paano ko nakakahabol? Di ba stuck yan? Parang ganyan. Mio yan, ang bigat mo pa. Di ba? So kinargaan ko yun. Pero nung pagkakarga ko, after nung karga, syempre bagong karga, excited ka na i-ride eh, di ba? Before ako mag-ride, na-injury ako sa tuhod, na basagan ako ng ACL. So, ride kami until mga 8 p.m. Napunit ACL ko. Hindi ko alam na injury pala yung ACL that time. While playing basketball. While playing basketball. Tapos 10 p.m. nag-rides na kami. Nang masakit ACL ko, same night yon. Tapos na-aksidente ako, mga 11:30 p.m. So parang na-aksidente ako, overshoot ako, sobrang... Saan yan? Sa Marilaki. Sa Marilaki. Kamote doon pa na. talaga yun, no? Aminadong kamote. Pero kasi, idea ko nun, bagong buo yung motor, syempre gusto mo i-try, bagong break-in, gusto mo i-try, ihataw. Tsaka gusto mo galatin yung mga kasama mo. Binuo ko kasi yung motor na yun para doon talaga sa event na yun. Diba? So para sa akin, positive thinker ako na at least na lang wala akong nakatamang kotse. Okay. Oo, sarili lang. Hindi na ako nakadami ng iba. Malay ko yung kadami ko may anak. Diba? Parang cargo ko pa yung idea na yun. So ako, sumemplang ako sa Marilaki, overshoot ako. Tapos, yung feeling ng aksidente, parang gugulong-gulong ka, wala kang mararamdaman eh. Mararamdaman mo lahat pag tumigil ka. So, tumigil ako, dinala ako sa pinakamalayong ospital sa Capitol. Saan? Capitol. Pinakamalayong ospital. Sa Capitol. Quezon Ave, Capitol. Pero ako rin naman may gusto kasi nung Quezon Ave kasi parang sabi nila mura daw doon. Kasi nagtitipid ako eh. Babayaran ko pa yung SIR eh. Titipid ako, puta, mahal din pala sa Capitol. So para makatipid, may checklist kasi, X-ray, anti-tetano, CT scan, yung mga ganyan. Hindi na ako nagpa-CT scan sa ulo. Kasi alam ko naman di masakit ulo ko eh. Pero huwag nyo gagayahin, boys. Pa-CT scan kayo. Nagtitipid lang talaga ako. Ano helmet mo nun? Spider helmet. Tapos, ano nangyari sa helmet? Walang basag helmet. Walang gas-gas yung helmet ko. Galing nga eh. So, makapal yung backpack ng angel ko eh. Sinave niya talaga ako eh. So, sabi ko, pag maga talaga yung legs ko, wala talaga, kasi walang galawan. So, lahat ng Hindi tama pilay. mo sa leg? Hindi pilay, maga lang talaga. Lahat ng tama mo sa Lahat leg? ng tama sa legs. Paano kaya dito sa harap? Dito, kasi gumulong ako pag ganyan, pakaskas, nakadapa. So, gumulong-gulong, tumigil ako pakaskas. Walang mga sugat? May sugat dito, sa mga siko ends. Natapos ka nakadapa? Makatapos ako nakadapa. Sabi ko, fuck. Doon mo talaga mararamdaman lahat eh. Sabi ko, tangina, parang mali ata. Kasi may big bike kasi ako. Naka-Hayabusa kasi ako. Hindi naman din ako mayabang sa Hayabusa. Pero kasi may idea ka na hindi ka sasemplang sa Mio kasi naka-big bike ka eh. Diba? So ako, parang namaliit ko yung karga na Mio ko. Sumemplang ako. So, yun din kasi yung first ever ride ko nung Mio na bakbakan.
Ano yun? Mali yung tansya mo? Kaya Mali yung tansya, tsaka hindi ko kabisado yung sa kalsada. brakes or sa... Mabilis sa ako pagliko? masyado para sa turn na yun. Okay. So overshoot ka, wala kang magagawa, overshoot ka talaga. Tapos dinala ka ng mga friends mo. Ayoko magpa-ambulansya kasi alam ko na may babayaran sa ambulansya eh. Hindi ko alam magkano, pero alam ko na may Mahal babayaran yun, ambulansya per kilometer yun. per kilometer. So sabi ko, hintayin ko yung mga tropa ko. Sila magsusundo sa akin para makatipid ako. So sabi ko, dalhin niyo ako sa ospital kung saan yung mura. Hindi ka na-confine. Hindi ako nagpa-confine kasi mahal eh. Tagtipid talaga. Ayoko kasi na madedeli ako sa utang. Saan ka nagpagaling? Sa bahay na. Sa bahay na. So after, dinala ako ng ospital mga 12 p.m., nakauwi ako ng mga 8 a.m. na, ng umaga na. Okay. Kasi sabi ko, outpatient na ako eh. Wala namang bali yan si sir. Pwede niya na siya iuwi. Kaso pag hindi ko talaga magalaw yung legs ko, as in maga talaga. Kahit iapa ko lang sa floor ng ganito, masakit talaga. Violet talaga yung buong katawan. Buong legs lang. Actually, di ba sabi nga natin, nakwento nyo na yun before. Nakita ko na yun sa TikTok mo eh. UP talaga yung motor. Pati yung motor mo eh. Wala talaga. UP talaga. Kaya kung gusto nyo rin makita, check nyo. Oo. Check nyo. Nandun Nandun yun, diba? Check nyo kung yung nangyari sa kanya doon. UP talaga. So parang nakaiga ako ng 2 months. Tapos, wala. Hindi ako makapag-content eh. Hirap talaga. So, Tigil ang mundo. paano mo hinandle yun? Kumbaga, hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-content. Anong ginawa mo para, syempre, nag-isip ka, kailangan ko bayaran to eh. Oo. Alam mo, kahit positive thinker talaga ako, may ano talaga siya, may downs talaga na, tangina ka, makakalakad pa kaya ako. May ganun talaga. Sobrang sad moments. Parang isang week. Kasi yung parents ko, may ginagawa sila. Yung mga kapatid ko, nag-aaral. Buti na lang nandun yung girlfriend ko, si Jana. Shoutout kay girlfriend ko, si Jana. Siya yung nag-aalaga sa akin. Pero at the same time, kasi pumapasok siya, taga Baguio kasi siya. Nag-aaral pa lang. School. Taga Baguio kasi siya. So, may mga times na mag-isa ako. Puta, parang ano talaga, mind-boggling. Parusa talaga kasi parang 1 month na, hindi ka pa rin gumagaling masyado, hindi pa rin ako makatayo. So, pero parang, nagagalaw mo. Nagagalaw ko yung upper hands ko. Hindi, I mean yung legs mo. Legs, no mga first, Kunyari, hindi ka nakatayo, nakahiga ka, nagagalaw mo ganun. nagagalaw ko ganyan, pero masakit eh. So, alam mo na okay siya. Alam ko na okay. Pero, mapapaisip ko parang, pa 2 months na, hindi pa rin ako nakakalakad Hindi ka nagpa-check up ulit nun? Hindi, kasi hindi ko pa nga magalaw. Hindi ko pa ako, pag magpapa-check up ako, kailangan na naman kailangan na naman i-stretcher ako, tawag ambulansya. Nakahiga lang ako eh. So parang sabi ko nung mga panahon, makakalakad pa ba ako? Ano na kaya mangyayari sa akin? May fear din talaga. Pero kasi, ginagawa ko nung mga ganyung panahon na yun, nag-ML lang ako, tapos paggabi hindi ako makatulog eh. Kasi inaano ko eh, parang pinapatay ka sa utak mo kung baka may na-overlook na yung mga doktor na baka may bali pala talaga, ganyan. So parang medyo mahirap din. So anong income mo nun? Paano na? Pababa na. Kasi, ipon, yung ginagastos mo, ipon. Yung ipon ko, binayad ko na doon pang down. Wala na akong ipon eh. So, ang inaasahan kong mga bayad, galing sa YouTube. So, si Rich talaga, mahilig siya mag-all-in. All-in ako. Diba? All-in ako talaga. Basta kasi content. Alam niya eh. Meron lang mga unforeseen na instances na nagiging sagabal. All-in talaga. Kumbaga Pagka, yung sa nangyari sa bahay nila. Tapos yung all-in. Sumemplang siya. Laban eh, no? Kasi ano siya eh, para sa akin, pag hindi mo kasi ginawa talaga, hindi mo malalaman yung outcome eh. So para sa akin, di ba? Sugal talaga, puta, all out mo. Pero yun rin kasi yung point na magcha-challenge sa'yo na to do better, di ba? Kasi kunwari, wala na akong pera. Alam ko naman, tama rin ba ako, di ba? Trabaho pa ako. Ganyan ang nangyari. Kaya all in ako palagi. Buhos so, talaga. So, hindi ka nag-content ng ML. Uy, pilay ako, ML content muna tayo. Hindi, kasi malungkot ako noon. Okay. Malungkot ako noon for mga, noong una masaya pa eh. Kasi first month masaya pa. Kasi hindi, papagaling lang ako. Senyorito ka nun. Oo. Hindi ako makatayo eh. Nakahiga lang ako. Masaya pa noon kasi alam kong may sakit ako eh. Pero nung mga next month na, mga 1 year, 3 months na, sabi ko, doon ako nalulungkot kasi hindi pa rin ako gumagaling. 1 year? 1 year? 1 month. 1 month? 1 month. 3 days? 3 weeks. 3 weeks. Medyo doon ako nag-worry. So, pa 2 months? Pa 2 months. Nag-worry na ako. Hindi pa na ako makatayo. Nahihirapan na ako kasi... So, that was 2024, di ba?
Ngayong taon. 25. Ngayon lang, Nitong recently March lang. Kaya ngayon medyo ika-ika pa rin ako maglakad kasi may wala na akong ACL. Ika-ika pa rin ako, putol na ACL ko. So March, April, May. Sabi mo third week, third month. Masakit pa rin pa din. Doon na kami nagpa-MRI. Doon ko nalaman na putol talaga yung ano ko. Yung pala yung sakit na nararamdaman mo. Yung pala yung sakit. Kasi, di ba nagpa-X-ray lang kami. Yung pala pag MRI, pag X-ray, hindi mo makikita yung ACL, hindi. ACL. Yung pala yung sakit na nararamdaman mo. So, nung nabasa ko yung results ng MRI, down na naman ako. Puta, masaya na ako for a while Kasi medyo gumagaling na. Nung nakita ko yung results ng MRI, sabi ko, torn ACL. Ruptured ACL pa nga nakalagay. Puta, nakakatakot yung ruptured. Hindi torn ruptured ACL So parang, tangina mo, hindi na ako makakapag-basketball, hindi na ako makakalakad pa ba normal. Nagtanong na ako ng mga friends ko, nag-basketball, may kilala ba akin na ACL? So okay naman daw. From the accident, kailan ka nakalakad nun? Tagal, mga 3 months. 3 months. 3 months, 2 weeks, ganyan. Humulma yung, kumbaga nag-tone down na yung maga. Nag-tone down yung Kumalat yung pasa. Oo, ganyan. No? Nawawala na. Kasi ang nangyayari talaga niyan, mga 2 months, maga kasi siya maga dito, tsaka maga dito sa hita. So, parang mga second month, wala na siyang maga, pero itong right knee ko, hindi ko pa rin ma-bend. Yun yung masakit. Mo. Tapos, nagtataka kami, bakit hindi ko pa rin ma-iapak ng todo yung paa? Yun pala, sa sobrang maga lang talaga, kaya hindi siya maaapak. Pero sobrang struggle talaga sa mental mind yun. Struggle talaga. Nahirapan ako nung Hindi kinaya ni Andrew Tate So sabi mo 3 months ka hindi nakalakad. Paano mo? Siyempre, para everyday life mo. Tumatakbo pa rin yung bayarin mo dun sa... Hindi, parang nakikiusap na ako na baka pwedeng bayaran ko na lang ng isang buuhan. Kasi, pero may mga pyesa naman ako na kunwari, type R gauge, upuan, mga mugs. Binibenta ko, si Jana yung Hinuhubaran mo na yung kotse. Hinuhubaran ko na yung kotse, wala na carbon wing, carbon trunk, benta na yan, Stanley headlight. Pero sabi mo, nandiyan pa si Barak. Barak, di ba? Tama yung nandun black. Pa yung Barak. Pero ayoko kasi galawin yung Barak. Kasi, siya yung gusto ko talaga doon. Kasi mas gusto ko naman talaga yung itim na kotse kaysa sa pula. Kaso kasi, yung pula, hindi ko pa siya gusto noong time na yun. Kasi hindi ko pa naiikutan Okay. Di ba parang 1 month pa lang, na-aksidente na ako. Parang, ang priority ko ibenta yung pula. Hinuhubaran ko yung pula. Si Barak, ayoko galawin. Yun yung kwento. Kasi kabisado mo na. Ang problema, hindi mo na pwede isoli kasi nga nahubaran mo na. Oo, yun ang nangyari. Tapos, nung nakagalaw na ako, nakatayo na ako, kikita ko na gaano kaganda yung pula, gaano kasariwa. Hindi mo siya sariwa, gaano kaganda yung pagkakapintura. Doon ko na naisip na ibenta yung isang SIR kasi parang before, dalawa yung Corolla ko, nabubulok yung isa So sa SIR, ganun din. Binenta ko yung pula kasi napanood na siya. Yung pula? Yung black. Na napunod na siya, naubos na yung contents ko sa kanya, nagawa ko na yung gusto. Dito naman ako sa pula, which is yung maingay naman, naka-carbon-carbon. So, meron, before you binenta yung black, meron ka mga nilipat na pyesa? Meron. Yung gauge, yung shift knob, yung mga bolt-ons lang. Kasi syempre, mahal yung kuha ko dun Diba? Parang pinalitan ko lang ng all-stock na pyesa. Okay. Tapos, paano mo nabenta itim? Swap sa Jazz. Jazz. Swap sa Jazz. Excuse me. Ang kwento ng Jazz, kasi naisip ko nun, parang dapat meron akong isang kotse na everyday ko na ginagamit. Di ba meron ka pa Pajero? May Pajero din. Ang kotse mo right now is yung Pajero, yung Jazz, tsaka yung SIR na red. SR na red, tsaka yung Corolla. Tsaka yung Corolla na unang-unang kotse mo. Okay, ano yung kwento nung Pajero? Yung Pajero naman, binili ko siya kasi terms. Mahilig din ako sa terms Kasi ang idea ko nga, pagka nakuha ko na yung kotse, pwede na ako mag-vlog So, kailan pumasok si Pajero? Midway ng... nauna ba siya kay Barak? Nauna si Barak, tas Pajero. Nauna siya dun sa red. Nauna siya sa red. Ano ba pangalan ng red? Si Osama. Name ni Pajero si Hussein. Tapos name ng itim ko na SIR si Barak. Okay, so kwento mo sa amin kung paano ka nagka-come up ng mga ganun names. So yung mga names kasi, may liga ako magkaroon ng name sa mga kotse ko kasi parang gusto ko magkaroon sila ng identity sa
Sa vlogs ko. So, si Osama, yung red, Osama Bin Laden kasi yun. Okay. Kasi medyo, pang balagbagan ko ng kotse. Naka-carbon. Terrorizer. Maingay, naka-pops and bangs. Tapos, si Barack, yun yung black kamukha nito. Ito si Barako. Okay. Kasi, si Barack, yun naman yung, kasi Barack Obama, African-American African-American si Barack Obama. Si Hussein naman, kasi yun yung second name ni Barack Barack Hussein Obama. Tapos yung big bike ko, yung Hayabusa, siya naman si Obama. So, kasi tatlong black sila Nasa akin pa rin yung big bike. Nasa iyo pa yun. Nasa akin pa yung big bike. Nasasakyan mo pa? Nasasakyan ko pa. Hindi ka natakot after the accident? Hindi kasi wala ngayon, wala akong phobia sa motor. Hindi naman ako ganun natakot talaga. So medyo asahan nyo. Tagastos na siya takot Hindi nga mahilig siya mag-all-in Mag-all-in ako Na-share ko sa kanya, kinuha ko yung Pajero terms din kasi. So nung kinuha ko yun, all out din ako. So before you, diba, sabi mo, nauna siya kay Barack, tapos si Pajero na terms, tinapos mo muna yung terms ng Pajero before you kinuha yung Osama. Hussein. Osama. Si SIR na pula. Yun yung kwento nila. Pero kinuha ko yung Pajero para future-proof na pagka nakaroon ako ng anak o family, may SUV na ako. Okay guys, so next vlog, i-raid natin yung garage niya. Street side garage niya. Ma-visualize nyo yung mga street parking garage. Street parking garage. So, ano natirang mga coach sa'yo ngayon? Inano niya na ngayon. Yung itong Jazz, Corolla, Pajero, SIR, tsaka yung big bike. Okay, so sa lahat ng mga naging sasakyan mo, dami nun. Ano yung mga pinakamaraming views talaga? In collective views? SIR talaga. Yung itim? Itim talaga na SIR. Matagal sa akin yung parang isang taon Tapos... And you've created how many videos on that car? Siguro mga 25. Tuwing kailan, may everyday ka nag-video? Kapag may, event, may kunwari, may upgrade ako, video ako. So, kaya ako matagal mag-upload, guys, kasi yung videos kasi nung ine-edit ko, katulad ngayon na lang wala Ngayon walang nakapila Pero before, yung mga nakapila sa akin, mga 15 vlogs para may edit. Kasi grind ako, shoot. So lahat, video editing, ikaw pa rin gumagawa? Ngayon? Hanggang ngayon. Ako nag-edit, ako naghanap ng issue-shoot, ako makakausap sa client, ako nag-edit din, basta lahat, ako naglilipat sa TikTok, sa Facebook, Instagram, ako lahat. So ngayon, ilang subscribers mo sa YouTube? Sa YouTube, siguro mga 126 na. 126,000. Wow. 126 followers na. Solid na rin. So, when you reach the 100, di ba may plaque ka na nun? Nung nirequest ko siya, hindi pa rin dumadating nirequest mo yun? Nirequest yun. Para sa inyo. Hindi yung bigla lang darating yun? Hindi. Re-request siya. I-apply din. Tagal pa tayo doon. If ever, malay mo. So, taon. Okay. So, si Rich kasi, one-man team siya sa pag-vlog niya. So, napag-grow niya ng 120,000 subscribers. Yeah. So, if you don't mind me asking, per video ngayon, currently, ilan ang roughly nakukuha mo? Per video? Or per video or per month pala, sorry. Per month, siguro mga 90 to 100,000. Pag yun before ako ma-aksidente. Pero ngayon kasi since bumagal ako mag-upload, parang binibuild up, pinapataas ko na naman siya. Tapos to get that revenue, how many videos yung nilabas mo nun? Per week kasi ang ginagawa ko, kunwari Monday last upload, Tuesday, Wednesday, Thursday, dapat Friday may upload na ako. Okay. So every 4 days may upload. So ano yung pinaka malaking revenue ever in 1 month? Revenue? Yung 1 month, December. Magkano yung pinakamalaki? 140 ata yun. Mga 147. So nag-average ka ng 100 lang din talaga? Kaya ko bayaran yung SIR. Kaya tiwala ako na may matitira pa sa'yo, diba? In-aksidente. Ang galing, no? Ang galing din. Pero kasi, binibili ko yung, kunwari, kaya hindi ako nagtitipid sa gears. Kasi gusto ko yung viewers ko, mabibigay ko yung best
na quality rin sa kanila. So, invest ako sa mic, sa ilaw, sa camera. Ganon. Tsaka bumibili rin ako ng kotse para contents din. So, would you recommend the viewers or aspiring YouTubers to quit what they're doing and start a YouTube channel? Depende sa kung anong kinakatayuan nila ngayon. Pero kung kunwari boys, nag-ano kayo, meron kayong minimum job. Tapos, tigil na yan. Hindi naman ganun. Tapos nakikipagsiksikan ka sa bus. Tigil na yan. Hindi, ang iniisip ko kasi nun, kaya yung in my condition kasi na yun, kaya ayoko yung mag-work para sa minimum wage. Kasi mahirap para sa akin eh. Kasi sobrang siksikan talaga way before. Ewan ko ngayon kasi hindi na ako nakakapag-bus ngayon eh. Nalipat na kasi yung bus na Sa carousel. Sa left side eh. So hindi ko na-gets ano yung siksikan method nila. Pero, kung may minimum wage kayo na job, boys, i-maintain nyo lang. Kasi yung YouTube thing, hindi siya one night. Hindi nga siya 1 year eh. Lalo na kung hindi ka kilala talaga. Parang yun sa'yo, ilang years na? 23? 22. 21 ako nag-start. 21. So fast forward, mga 4 or 5 years. 4 years na. Tagal. Pero yung first 2 years doon, wala talaga. Tapos yung na-reach mo yung 100,000 is last year. Last year, tagal nun. Ay hindi, mga 24 ng January, ganun. Mga ganun. Tagal din, matagal. Hindi siya parang TikTok na magpakita ka lang ng Osus. Link na ka na, dami na agad. Follow ka na, hindi siya ganun eh. Iba. Sa YouTube kasi boys, hindi siya parang manonood ka lang ng YouTube, ng videos talaga. Hindi siya parang TikTok na pwede mag-shopping, pwede ka mag-content to reply. Hindi siya ganun eh. Grind talaga sa YouTube. So, marirecommend ko kung magiging TikToker sila, kung magiging content creator, pero kung full-time na YouTube, bobombahan mo yung YouTube. Mahirap kasi talaga. Unless talaga na, may parang sobrang galing mo gumawa ng movies, yung mga ganyan. At saka una-una kasi yung kotse-kotse niche sa atin sa Pilipinas, napakaliit lang. Napakaliit lang. Magkakakilala lang rin tayo. Kasi compared doon sa mga travel vlogs, na grabe yung niche na yun, or yung food vlogs, na dami talaga nanonood. Yung sa kotse-kotse, car guys lang. Lalaki pa. Pero, si Rich, enough naman siya para sa kanya na makapag-build up siya na kumbaga yun na yung pinaka-lifestyle niya. Makabili siya ng sasakyan. Would you say na maximize mo yung niche ng kotse-kotse? O is there more to it pa? Meron pa. Kasi hindi ko pa natatakal masyado yung mga brand new na kotse. Meron pa mga ganyan eh, di ba? So yun na yung mga future plans. Well, actually yun pala, yung mga brand new na kotse, kahit sino pala nanonood no, hindi lang car guys. Kasi, kahit sino, di ba? Oo, tama. Yung sa akin kasi, 90s car hardcore eh. So nabawasan pa, natipakan pa ng viewers na mga modelo. Pero kasi, to going back, kung i-recommend ko sila, kung gusto nila yung ginagawa. Kasi ako, gusto ko kasing ginagawa kasi curious nga ako, di ba? Yung mga tanong ko pang bobo. Curious kasi talaga ako. Kaya tingin ko naging okay lang sa akin na matagal siya nag-revenue, bumalik. Kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Hindi siya yung parang, nag-resign ako para dito. Parang mafu-frustrate ka pa. Hindi siya ganun sa akin. Ako, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Kasi kailangan ko mag-aral mag-video edit. Gusto ko ginagawa ko, mahilig ako sa kotse. So parang naging bonus na lang yung YouTube na ganito. Basically, sa story mo, talagang nakikita mo yung passion mo sa paggawa ng video after nung lahat na nangyari. Lahat na nangyari sa'yo eh. Kasi talaga eh, yun nga, parang idea ko talaga nun, pag hindi ko tinrabaho to, babalik ako sa office work, tatrabahuin ko yung dreams ng iba, parang ganun. So, do you see yourself na magsistick ka na dyan? Kumbaga, yan yung pinaka hanggang mag-retire, mag-senior ka ganun. Ako tingin ko, mag-iiba lang siguro in the future, ako na yung nagkakalikot. Tapos in the future, magkakaroon ako ng totoong garahe, hindi street parking. Kasi ngayon, street parking kasi pwede naman talaga sa labas namin. Again, makikita nyo yan sa next video, yung street raid niya. Street tour. Daming no? So, how much money would someone possibly pay you to quit what you're doing right now? Siguro wala eh. Depende sa terms. Sa terms. Kunwari, hindi na ako mag-video, hindi na ako mag-content creation.
Siguro wala. So let's say for example, may mayaman na rich, gusto kong marating yung katulad na narating mo sa YouTube. Pwede mo ba akong tulungan, i-guide, i-manage, ganyan-ganyan. Pero I'll pay you any amount you want. Pero ang usapan natin, hindi ka na pwedeng gumawa ng content. Sa kahit Facebook, TikTok? Wala, ayoko. Kasi tututukan mo ako, for example, kunyari, ganun. Pwede ko siya, kunwari, tutukan ko siya, kahit libre, tututukan ko yun eh. Siguro pakainin niya lang ako, pagasan niyo yung kotse ko. Pero kasi mahilig ako parang binibring up ko yung mga tropa ko talaga. YouTube tayo, content creation tayo, ganyan. Para sama-sama kaming, para masaya, di ba? Pero kung mawawala ako, parang yun yung ayoko. Kasi parang nasa lifestyle ko na nasanay na ako na gumawa ng, parang tinatanong nila ako palagi na, bakit ganito yung kailangan sa ganito. So parang nawalan ako, tsaka yun yung gusto ko mangyari sa YouTube channel ko. Parang magkaroon ako ng legacy na, namatay ako. Diba? In the future. There's something to watch, yeah. Parang, okay yan, tumanda ako. Ito yung papakita ko sa anak ko na, diba? Yan rin yung reason ko, diba? Kinukwento ko sa iyo. Ako naman ever since yan din. Kasi dati, VHS pa, diba? So, kailangan mo i-compile, diba? Ito yung, para may meron kang cloud. May cloud ka na malaki. Go. So, sinasabi mo, sinishare mo lahat yan sa friends mo. Meron ka ng mga friends na may sarili ng channel. Madami. Nakadalasan sa kanila, TikTokers ngayon. Kasi wala nagko-commit sa YouTube. Kasi iba eh. Mahirap kasi talaga eh. Iba talaga eh. Sa TikTok may return agad eh. Sa YouTube, tsatsagain mo eh. Wait, how do you get money out of TikTok? Affiliate. Sa Yellow Baskets. Benta stuff? Yes, affiliate. Paano yun? Explain. So, as we all know, meron TikTok shop. Okay. Tapos sa mga TikTok shop na yan, may kanya-kanyang stores dyan na nagbebenta ng mga items sila. Parang Shopee? Yes, parang Shopee. Ngayon, bawat items na yan, check mo, yung ibang mga stores nagbibigay ng commission pag nakabenta ka sa video mo. So, paano ka makakabenta? Gagamitin mo yung gagawa kang video regarding dun sa product na yan. Tapos, ipapasok mo yung link ng product nila. Kumbaga, link mo na yun. So, yun yung Yellow Basket? Yun yung Yellow Basket. So, yun yung mga video na may Yellow Basket sa baba? Okay, so, pag clinic nila yun at bumili sila, dun sa commission ka na agad? Yes. Tapos ang commission mo, depende yun sa item and sa seller. Meron iba-iba, meron 5%, 12%, meron mga mabababa lang. Pero minsan, hinahabol yung volume, di ba? Yung volume. Meron ka din nun? Yes. Nakikita ko si Rich, nag-ano rin nun. So anong, malaki din, kita? Yun yung pang everyday ko na Doon mo kinukuha? Doon ko kinukuha. So anong average nun? Mga average. Mataas yung 70, mababa yung 50, parang gano'n. Per month. Per month. Per month. Just doing videos. So, kahit na mawala yung YouTube mo, meron ka pa rin may yung TikTok. Pa din, I mean, ako sa point of view ko, YouTube is something na malabo na mawala. Kasi ito, unless ma-strike. Di ba? Kasi ito si TikTok, sa akin lang yun Iniisip ko, parang may chances siya na lagyan ng VAT, lagyan ng tax, lagyan ng... Kumbaga, mabilis maban kasi sa TikTok account eh. Mabilis maban. Kaya, kumbaga, para sa akin, support lang si TikTok. Ang main ko pa rin YouTube talaga. So, imbes na nagti-TikTok lang kayo, guys, na nagpapagrow kayo ng following nyo kakaganon-ganon, ba't di nyo lagyan ng ganon-ganon na may produkto dito para Yellow Basket? Pero minsan, nasa strike din kapag may mali kang ginawa. Marami kasing maraming violation sa TikTok. Guidelines pa yun na kailangan mo sundin. So, hindi rin pwedeng basta-basta ka lang mag-upload. So, how long have you been doing that? Yung TikTok, na-discover ko kasi yung TikTok midway na ako nung YouTuber ako eh. Kasi di ba yung TikTok niya hindi naman sikat dati. Tapos yung lumabas yung TikTok, parang napagod ako. Parang naisip ko, aralin ko na naman to. Parang bagong platform na naman. So, tinatamad akong mag-TikTok before. So, yung uso dati, yung mga TikTok sayo-sayo pa dati kasi kaya medyo pangit pa siya aralin eh. Pero nung medyo midway, parang sabi ko, try ko yung TikTok kasi mahilig nga ako parang iniisip ko everyday ano yung pwede kong maidagdag ma-invest sa sarili ko na parang new learning eh. Mahilig ako sa ganyan eh.
So parang naisip ko, aralin ko yung TikTok, gumawa ko ng TikTok. Tapos buti na lang din, kung ano yung upload ko sa YouTube, pwede ko upload sa TikTok in a different form. Parang naka 9:16 naman siya. So, doon nag-TikTok din ako hanggang sa na-discover ko may affiliate din pala. Midway ko na tapos kadalasan kasi, when you say midway, mga last year, hindi, mga 1 year na rin ako nagti-TikTok. Na-affiliate? Na-affiliate, Tapos 2 years siguro ng TikTok na mema TikTok lang. Ilan na yung followers mo doon? 197 ata sa TikTok. Dami din, no? Madami din naman. Tapos sa Facebook, ilan na? Sa Facebook, 230 din ata. Medyo mataas din sa Facebook. So anong hindi mo makakalimutang experience ngayong medyo kilala ka na sa mundo? Experience, siguro kapag yung one time nag-shoot ako, umangat yung hood nung shoot ko. So, anong nangyari? Nabasag yung windshield niya. Tapos kami sugat-sugat. Nasa YouTube yun, panoorin nyo yung Hyundai na Elantra ba yun? Basta naghataw kami, parang sa sobrang excitement namin, hindi niya nasara ng mabuti yung hood. Na parang napatong niya lang. Tapos mga 140 na, umangat yung hood, nabasag yung salamin. Habang nag-shoot tapos ako sugat-sugat, tapos parang nakakatawa lang. Sabi, hindi ko sinasara eh. So parang, shit, okay lang. Hazards of the job. Well, okay lang naman. Tsaka ngayon pala, medyo hindi na ako masyado naghahataw-hataw sa kalsada kasi mainit LTO. Mainit LTO, tsaka takot na ako ma-aksidente na naman eh. Parang kasi gastos. Na naman. Tapos tigil na naman ako, nahiga na naman ako, pagaling na, paano kung mamatay na, di ba, this time. So ako parang, bigay-bigay na lang, tsaka hindi na yung hataw talaga na Dati kasi, ang puhunan sa YouTube car community, yung mga hataw talaga, yung mga VTEC, kaululan talaga, ka-Oscaran eh. So ngayon medyo laylo na lang, parang appreciate na lang yung kotse, para makatulong sa mga gustong bumuo ng ganitong kotse, ano ba yung dapat bilhin, ano yung mga dapat madalas masira, ano yung mga dapat tignan bago bumili, yung mga ganyan. So, dati nagsimula ka sa sapatos, tapos nag-move ka ng niche to the car. So, if you were to change a niche again, ano na yun? From the start, nakilala ko o... Hindi, ngayon, ang tingin mo, anong... kilala na ako ngayon? Hindi, anong next topics na, for example, nagsawa ka na sa kotse-kotse ulit. Sa tingin mo dadating yung time na yun na magsasawa ka sa... Feel ko, kasi maubos ko yung magagandang kotse eh. And then, meron ka na bang plans after that? Ang plans ko after that, bubuo ako talaga ng car wash ko. Yun ang gusto ko talaga. So, business niche naman ang i-content mo. I-vlog. Kasi, kunwari, yung mga tao, ako curious kasi wala akong mapanood na matinong gumagawa ng paano mag-start ng car wash business eh. Kailangan mo ng ganito. Ng any business. Kailangan mo ng ganito, gastos ka ng ganito. Isusubaybayan nila yung step by step. Para, mostly naman sa videos ko, ganun talaga. Kunwari, ano mangyari pag na-aksidente ka? Yung mga ganyan. Yung mga ganun. Mga tutorials talaga yung ginagawa ko. So, mga ganun, lifestyle siguro, paano magtayo ng business, paano mag-car wash ng matino, nang maiwasan yung swirl marks, yung mga ganyan. Kasi addict ako sa detailing ng kotse. Okay. Pero technically, kasama pa rin siya sa kotse. Kotse pa rin naman. Kotse pa rin. Kasi bihirang maging pero more on entrepreneurship na ang magiging content niya. Yun. So baka next yan. Okay guys, so dito tayo. May re-review tayong yate. Mga yate na, no? Yate na, mga helicopter. Okay guys, bumili tayo ng yate. Battery butas. Dito tayo sa Subic. Battery butas. Unang araw, lumbog agad. Mga ganun na. Basta mga review ng kahit anong automotive. So, hindi mo naisip, kunyari, food review, or restaurant review? Hindi siya. May mga certain na tao talaga para sa may hilig sa ganito. Okay. Diba? May mga, kahit ako may go-to ako na pag gusto ko kumain dito, watch ko si baka kumain na siya dyan eh. Okay. So ako, parang yung strengths ko, pang kotse lang rin talaga. Pero you never know, malay mo. Di ba? Pag natripan ko kasi isang bagay, all in. Benta lahat ng kotse, no? Benta lahat ng kotse. Diba? So, ano mapapayo mo sa mga sa mga aspiring YouTubers? Tulad namin. So para sa inyo, yung ma-advise ko talaga sa inyo, like
katulad ng sinasabi ko sa other friends ko na gusto mag-start mag-YouTube, gawin mo lang. Kasi sa start naman talaga, walang manonood eh. So, wag muna isipin yung lighting, yung sound quality, yung background, yung audio quality, yung sound design. Wag mo na masyado isipin yan. Kasi, hindi mo malalaman yan lahat in one take. Okay. So, kapag iniisip mo yan, ang mangyayari, hindi mo magagawa, di ba? Pero kung ginawa mo yan sa phone lang, may mga magko-comment, boss, dagdagan mo yung audio. Hinaan mo yung background. Maalog. Maalog masyado, boss. Bili ka ng stabilizer. Tapos, hindi mo na mamalayan, ginagawa mo na siya ng progressive na gumaganda pa. Diba? So, ibig sabihin ba ang pag-YouTube, ano din yan, skill din na parang may gumagaling ka din through time? Oo, mawawala kasi hiya mo eh. Okay. Tsaka yung hiya sa sarili, normal yun. Kahit ako nung simula, ayoko narinig boses ko eh. Awkward. Namumula na yung battery na. Namumula na. So, nakalimutan ko yung tanong ko. Pero yun, anyway, kapag mag-start mag-YouTube, basta gawin mo lang. Huwag mo isipin yung viewers, huwag mo isipin yung views. Huwag mo isipin yung views kasi hindi ka pa naman kikita agad-agad. Wala, malayo. Sabihin mo next year pa. Sabihin mo na maggastos ka dyan, hindi mo rin mababawi agad yun. Malayo. So, gawin mo lang agad daw. Hindi siya one night na magic. So, ano masabi mo or do you have a message to your subscribers, followers, fans? So, again, boys, sa mga nanonood ng YouTube natin, shoutout sa inyong lahat, sa mga nag-donate, sa tumulong, sa mga nakasubaybay sa pagpapagaling natin, sa mga viewers natin na nanonood since day 1, mga Sapatos Days pa tayo, shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa AutoPro, sa Lex Autoworks, sa lahat ng mga sponsors natin, sa Undercoating, kaya Buff Garage, tapos sa girlfriend ko si Jana, sa pag-aalaga sa akin nung na-aksidente ako. Siyempre, mahirap pala yun, no? Na-aksidente ka, huwag mo asahan yung nanay mo kasi awkward eh. Oo. Bakit? Mapupunas ng puwet eh. Awkward eh. So, dapat meron kayo, tsaka dyan mo malalaman kung sino talaga yung pangmatagalan kapag downs na ng mga ano nyo. Napatunayan. Matunayan, kailangan mo yung mapatunayan. Hindi lang puro saya. So, ayun, shoutout sa lahat ng sponsors, sa mga subscribers natin. Search nyo lang kung naghanap kayo ng mga car reviews. Search nyo lang Rich Potato. YouTube, sa TikTok, sa Instagram. Mga photos na mga pinipitikan natin ng mga sasakyan. Tsaka, yun lang, TikTok. Kung naghanap kayo ng mga description. Naghanap kayo ng mga ginagamit ko talagang mga abubot sa kotse. Ayan, punta kayo sa TikTok. Oo, madami yun. Nasilip yun, madami yun. Okay, so ako naman, mag-apologize ako. Napatayo-tayo ako at nag-phone ako kasi meron akong kino-coordinate na hindi ko mako-coordinate right now. Tsaka pag businessman, understood naman.